Nasaan ang mga bagay na pinapaghanda ko sa'yo? Nandito lahat. Ikaw lang talaga, Suyuy, ang makakapagpahatid sa akin. Na ako, ang hip ng Europa na Starglow Group, ay maglalakbay ng napakalayo para dalhin itong music box, na may napakalaking brilyante, at itong milyon-milyong halagang sasakyan. Salamat. Nahihirapan ka na. Ang Starglow Group ay nakakahanas ngayon ng pagkaipis sa pagunlad. Noon, ikaw ang nagtayo nito sa sarili mong talento at galing. Ang Starglow na isang pandaigdigang tatak ng moda. Ikaw lang, ang tunay na nakaunawa sa pangunahing diwa ng tatak na ito. Ngayon, ang grupo ay nagpadala ng mga tao para anyayahan kang bumalik. Pag-isipan mong mabuti. Sinabi ko na sa'yo dati kapag naging pampublikong kumpanya na ito. Ako ay hihinto na sa harapan. Ngayon, gusto ko lang maging isang mabuting asawa, isang mabuting ina. Para sa akin, ang pamilya ang pinakamahalaga. Paalam. Tingnan mo, ang ganda ng pagkakasya. Parang masyadong mabulaklak. Hindi. Mahal, happy 10th anniversary. Asawa, ikaw. Kumusta? Ako si Shen Qingyao. Aklase ko siya sa kolehiyo, si Xiao Yan. At ako rin ang unang niligawan niya. Ito ang regalo ko para sa'yo. Alam ko na. Ilagay mo na lang dyan. Ay naku, sasabihin ko. Napakamahal nito. Bakit kayo nakatayo? Halika, umupo. Sage. Suyuy, tignan mo si Qingyao. Ang bait-bait. Pagdating pa lang, may dala ng isang napakagandang sweet mula Paris para kay Xiao Yan. Suot niya. Ang ganda ng pagkakasya. Tama, ang pogi talaga ni Daddy. Na, ang pogi talaga. Ganitong klaseng sweet na gawa sa order lang ang bagay. Sa aming Xiao Yan. Nga pala, tita, itong lahat para sa'yo. Ang mga pampalusog na ito. Salamat at naalala mo ako. Nga pala, Shanshan. May regalo rin para sa'yo. Halika. Maganda ba? Ang ganda-ganda naman nito. Ang mamahal nito, tita. Hindi pwedeng tanggapin ni Shanshan. Bakit naman? Regalo sa akin to ni Tita Qingyao. Bakit ko hindi pwedeng tanggapin? Shanshan, halika rito. Suyue, masaya na nga ang bata. Bakit mo naman sinira ang kasyahan niya? Qingyao, mukhang maayos ang buhay mo sa abroad nitong mga nakaraang taon. Bilang head designer ng Starglow, gown ito ng team ko. Sa loob niya, ka na brand size. At isa itong pangunahing multinational corporation sa buong mundo. Tama. Narito ako para sa ng bagong presidente ng Starglow Group. At siya ay tagalungsod ng ilog din. Suyuy, saan ko ang trabaho yun? Tara, upo tayo. Siya, isang simpleng may bahay lang. Marunong lang magluto, mag-alaga ng bata, at maglingkod sa asawa. Wala nang ibang alam. Parang hindi naman niya naalagaan ng maayos si Xiao Yan. Para sa akin, si Xiao Yan ang pinakamagaling. Kahit na ang daming gwapo sa abroad, wala ni isa ang makakapantay sa kanya. Palagi kong iniisip na kayo ni Xiao Yan ang pinakabagay. Ngayong nandito ka na, sana mas madalas kayong makita ni Xiao Yan. Sa tingin ko, hindi mo naman napasaya si Xiao Yan. Sa puso ko, si Xiao Yan ang pinakamahusay. Kahit na maraming gwapo sa ibang bansa, wala ni isa ang makakapantay kay Xiao Yan. Palagi kong iniisip, kayo ni Xiao Yan ang pinakabagay. Ngayong bumalik ka na, dapat kayong magsama ng madalas. Hoy, Wala pa bang progreso? Yung pinagagawa ko sa'yo? Umuwi ka na agad. may gagawin pa ako. Mauna na ako. Qingyao, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Masakit lang talaga ang paa ko. Sigurado ka bang okay ka? Uwi na ako. Okay lang talaga. Sasamahan kita. Dahan-dahan. Ingat. Suyuy, ano ba yung ginagawa mo? Wala nang pumasok ka hanggang ngayon. Nakasimangot ka na lang. Akala mo ba hindi namin nakita? Kaya nakita mo pala yung pagiging malungkot ko. Ako? Sinasadya ko lang na parang hindi ko napapansin. Ano ba yung problema mo? Si Xiao Yan, bago ka pa niya nakilala, kilala na niya si Qingyao.
Para na kaming magkakapamilya. Magkakapamilya? Nabangga lang naman niya yung music box mo. Mukha ka nang gustong manakit. Yung music box na yun, regalo ko sa'yo yan. Para sa ika-10 anibersaryo natin. Ano naman sa regalo? Isang siyang music box lang yan. Magkano lang ba yan? Ang masasabi ko, wala kang. Kagaya ng pagiging maunawain ni King Yao. Yung mga regalo ni King Yao. Magaganda at praktikal. Tingnan mo yung binigay mo. Anong klaseng basura yan? Pwede bang ikumpara kay King Yao? Suyu. Gaano ka na ba katanda? Music box ang regalo mo. Ang bata-bata mo pa ba? 3, 2, 1. Yue, kailangan kong kausapin ka. Kahit wala akong pera. Kahit walang singsing na brilyante, mahal pa rin kita. Isang marangyang kasal. Ngunit totoo at tapat ang puso kong. Nais makasama ka. Gagawin kong masaya ang buong buhay mo. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Sa hinaharap tiyak na. Bibilhan kita ng malaking brilyante. Suyu, pupuntahan mo ba ako? Lahat ng pinagsamahan natin wala na pala sa isip mo. Sinabi ko sa'yo noon, huwag mo siyang pakasalan. Pero hindi ka nakinig. Ma! Shanshan, pasok ka na't mag-aral. Size. Tingnan mo si King Yao, isang profesional sa kilalang kumpanyang pang-internasyonal. Siya naman, isang babaeng mukhang laos. Kung wala ka, wala siyang kwenta. Tumigil ka nga. Si King Yao, bata at maganda. Talagang mas magaling siya kaysa sa akin. Kaya lahat kayo, sa tingin niyo ako ang may kasalanan? Suyu, anong klaseng ugali yan? Kapag nagpatuloy ka sa paggulo-gulo mo parang malapit nang matapos ang relasyon natin. Ma, pasok ka na sa kwarto. Isang babae lang siyang laos, wala ka, wala siyang silbi. Kung magpapatuloy ka sa pagiging makulit parang ang relasyon natin, ay malapit nang matapos. Para kay Xiaoyan, tinalikuran ko ang lahat para umuwi. Sa lahat ng mga taon, kahit gaano pa kalaki ang sakripisyo ko sa mata ninyo, hindi pa rin katumbas ng isang Shen King Yao na tinalikuran si Xiaoyan noon. Para lang sa sarili niyang ambisyon. Hello, Bosu. Ako po si Shen King Yao na Star Blue Group. Tumatawag po ako para mag-anyaya. Hello. Mukhang kailangan ko pa ring personal na kausapin si Miss Su. Honey. Inay ang nagdala kay Shanshan ngayon. Niluto ko ang paborito mong ulam. Huwag na tayong mag-away. Dahil sa ibang tao, ha? Hello. Sige, darating na ako. Malapit na. Hintayin mo ako sandali. May nakausap akong kaibigan mamayang gabi, hindi na ako kakain dito. Hindi ka na siguro. Hindi naman. Suot mo pa rin ang sportswear mo. Ang bata mo pa rin tingnan. Hindi katulad ni Suyu. Kapag katabi ka, parang nanay mo na. Sa totoo lang, mas bata pa siya sa akin ng 2 taon. Wala na siyang oras mag-ayos sa bahay. Sa tingin ko, ang babae mukha ng lalaki. Kapag dinala mo sa labas, dapat may karangalan. Xiaoyan, ikaw noon, ang campus heartthrob namin. Sino ang mag-aakala na bagay siya sa'yo? 10 taon ng kasal, ako lang ang nag-aasikaso ng lahat sa bahay. Saan ako kukuha ng oras para mag-ayos? Matagal na yon. Pero sa totoo lang, sa lahat ng mga kaklase natin noon, ikaw lang ang nakasampa sa tuktok. Ano ba yan?
Xiaoyan. Sa totoo lang, nakabalik na ako. Pwede mo nang. Suyue, bakit ka nandito? Ah, si Shen Qingyao pala ang kausap mo. Salamat, mahal. Sa GYM naman tayo pupunta. Hindi kailangan ng susi, di ba? Nga pala, si Kinyao kasi kakauwi lang galing abroad. Hindi pa siya masyadong familiar dito, kaya isasama ko siya. Para malaman niya ang paligid at saka. Kailangan ko rin naman mag-ehersisyo. Nga, Nay, baka madalas na akong sumama kay Xiaoyan sa GYM sana. Hindi ka magselos. Kinyao, hindi ganoon kapeti si Suyo. Hindi siya magkagaon. Ayos kung ganon. Kailangan ko talagang mag-gym. Maaga na tayo, halika. Hindi na ako kakain dito, ha? Hoy, Miss Su, libre ka ba ngayon? Gusto kitang makausap ng haapan. Para sa akin, ikaw pa rin, yung dating henyong disenyador. Yung nagtayo ng Glow Mousse ng mag-isa. Yung nagdala ng Star Glow bilang international fashion brand. Noon, gustong-gusto kong tumayo sa likod mo, pinapanood kang magtrabaho ng husto. At yung mga araw na sabay tayong nagpupursig. Hanggang ngayon, malinaw na malinaw pa rin sa akin. Alam mo, hanggang ngayon, single pa rin ako. Sana lang, lumingon ka at tingnan mo ako. alam mo naman, wala talagang pag-asa sa team. Paano kung meron? Walang kung sakali. Sunyu, Kahit meron kaming mga problema ni Xiaoyan ngayon, naniniwala pa rin akong malalampasan namin ito. Sige. Kung ganon, balik tayo sa usapan. Miss So, inaanyayahan kita ng formal na bumalik sa headquarters sa Paris upang maging pangulo ng lahat ng rehiyon ng Star Glow Group. Wala akong naiisip na mas angkop kaysa sayo. Sinagot ko na iyang tanong na yan kahapon. Pero kailangan ka talaga ng Star Glow ngayon. Mula nang umalis ako sa Starglow. Napakaganda ng ginagawa ninyo. Naniniwala akong kaya ninyong idaan ang Starglow sa mga pagsubok ngayon. Hindi mo ba talagang isipin kahit para sa sarili mo? Noon, para sa kanya, isinuko ko ang lahat at pumunta rito sa lungsod ng Ilog. Ngayon, hindi ko siya kayang iwan para sumama sa iyo sa Europa. Unang beses mo rito sa lungsod ng Ilog, magbakasyon ka ng ilang araw. Maglibang-libang ka. Ako na ang bahala sa kape. Salamat sa regalo. Nakagulat ka. Saan ka galing? Tulog na si Mama at Shanshan. Ngayon ka lang umuwi. May kaibigan akong dumating dito sa lungsod ng Ilog. Nagkita kami. Lalaki o babae? Lalaki. Suyue, anong ibig mong sabihin? Anong klaseng kaibigan yan? Galing pa sa malayo, sa gabi pa nagkita kayo. Matagal na naming magkakilala. Nagkumustahan lang. Nagkape kami tapos umuwi na ako. Nagkape? Sa gabi? Anong klaseng dahilan yan? Ganyang klaseng kasinungalingan lang ang naisip mo. Tumingin ka nga sa salamin. Mukha kang laos na asawa. Gagaya-gaya ka pa sa pagiging malandi. Ikaw rin, lumabas ka rin naman. Hindi pareho iyon. Normal na pakikisama lang yon. Hindi tulad mo, nakikipagkita sa mga bawal, sa mga lugar na bawal. Kami ni Shen Qingyao, magkakilala na kami ng mahigit 10 taon. Mga matagal na magkaklase at magkaibigan. Ikaw, anong karapatan mo? At bago pa tayo ikasal, sinabi ko na sa'yo to, alam ng lahat. Wala kaming tinatago. Lene. Laki na. Matanda ng kaklase, matagal ng kaibigan, kayang ikumpara mo. Saka, bago ikasal, sinabi ko na sa'yo, alam na ng iba. Tapat naman ang ginagawa namin. Bless you. Matapat ng nagkakamay hold. Anong sinasabi mo? Anong pagkahalungkat? Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Kapag ang alay siya, parang ibang tao ka na. Ako. Ako ang nagbago. Ikaw ang nagbago. Lalabas ka na naman? Saan ka pupunta? Kung wala kang tinatago. Suyo, pakinggan mo. Maliban sa akin, wala nang mag-aasawa sa'yo. Wala nang kukuha sa'yo. Kapag nakita kitang kasama ulit yung mga di mo dapat kasama. Huwag ka nang umuwi sa bahay na to. Xiaoyan, sa isip mo ba? Ganoon na lang ako kawalang kwenta. Hoy, Inyaw. Di pa natutulog. Xiaoyan, yung sinabi mo kanina tungkol sa pagkapalit ng trabaho, madali lang yan. May party bukas. Samahan mo ako. Kapalit, hahanap ako ng paraan. Para makilala mo ang mga boss sa Starglow Group, I refer kita. Ang ganda. Kung makapasok ako sa Starglow Group, ako at si Nanay.
Talagang magpapasalamat kami ng husto sa'yo. Paalam. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Malinis ang relasyon namin ni Kinyaw. Para sa trabaho lang yon, para sa pamilya natin. Si Xiaoyan, yung party bukas, pwedeng di ka na lang sumama. Ano sa palagay mo? Ginagamit mo lang ang trabaho. Para magtaksil sa isipan. Ako ang nagtataksil sa isipan. Babalaan kita, huwag mo akong babaliktarin. Kung di mo na kaya, pwede tayong maghiwalay ngayon din. Mamaya, mag-isa ka na lang matulog. Si Xiaoyan, sa totoo lang, alam mo naman lahat sa puso mo. Pero pagdating sa kanya, sa si Shen Qingyaw, bigla ka na lang nag-iiba ng mukha. Shanshan, mamaya ihatid kita ng mama sa eskwelahan, ha? Ay mama, sa hitsura mong yan, huwag na lang. Kung kasing bata at ganda mo si Tita Qingyaw. Saka kita papayagang maghatid. Hindi naman pwedeng ikumpara si mama mo kay Tita Qingyaw. Si Tita Qingyaw, executive siya sa multinational corporation. Mayaman at maganda manamit. Si mama mo, parang probinsyana lang. Saan man magpunta, nakakaistorbo. Di ko alam kung bakit siya pinakasalan ng katay mo. Tara na, lola na ang maghahatid sa'yo sa eskwelahan. Sa lahat ng taon ng pagsasama namin, ang gawaing bahay at pag-aalaga sa bata. Ako lang ang gumagawa. Ay, asawa, buti naman nakauwi ka na. Tulungan mo naman ako sa pag-aalaga kay Shanshan. Magluluto pa ako. Asawa, pagod na ako sa buong araw sa trabaho. Pakain muna ako sa kwarto. Tawagin mo na lang ako pagkakain na. Asawa. Pagod na talaga. Sige, pupunta na ako. Ma, tulungan mo naman ako sa pag-aalaga kay Shanshan. Ay, tinatawag na ako ni Lao Liu para mag-square dancing. Nagdadiet ako ngayon, huwag mo na akong lutuan ng hapunan. Ma! Yung dating ako, yung maganda at makinis. Hindi ko na maalala kung anong itsura yon. Oy, anong balita? Anak, bumalik ka na pala. Shanshan, makinig ka sa teacher mo ha. AM. Saan ka galing kagabi? Sapat na ang problema ng anak ko. Pwede ba, ag mo siyang guluhin? Tama. Tingnan mo, nagkakasakit na si Papa dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Ako si Kinyaw, kakilala kami ng gisipon. Pagkaklase kami noon, pagkaibigan. Ikaw, anong karapatan mo? Makinig ka, suyo. Maliban sa akin. Wala nang mag-aasawa sa'yo. Wala nang kukuha sa'yo. Binabalaan kita. Huwag kang magsalita ng paikot-ikot. Kung hindi mo kaya, pwede tayong maghiwalay ngayon din. Kung ito na ang buhay ko, oras na para magbago. Buhay, pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo bang bigyan ng trabaho si Xiaoyan? Ha? Bakit ngayon? Ayaw mo naman dati gumamit ng koneksyon mo. Minsan, ang buhay ang nagpipilit sa atin na magbago. Xiaoyan, pwede bang? Huwag ka nang sumama kay Shen Qingyaw sa mga lakad niya. Ginagawa ko yun para sa pamilya natin. Huwag ka namang magselos ng ganyan. Yung problema mo sa trabaho, ako na ang bahala. Ano? Sabi ko, yung trabaho mo, ako na ang mag-aayos. Ikaw, mag-ayos ka. Paano mo gagawin yon? Suyue, 10 taon kitang pinakain. Anong alam mong gawin kundi humingi ng pera sa akin araw-araw? Paano mo ako matutulungan maghanap ng trabaho? Paano? Di mo naman siguro ako papasukin sa palengke para magtinda ng gulay. Gusto ko lang naman subukang tumulong sa pamilya. Okay na yan kung hindi ka makakasagabal. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba nakikita? Kahit, tingnan ka lang, nasusuka na ako. Suyue, may inuman kami ng mga dati kong kaklase ngayon. Naiwan ko ang cellphone ko sa lungsod ng Ilog Hotel. Dali-dali mo nga akong dalhan dito. Ay, ang bilis ng panahon, kaklase. Tagal mo nang gusto si Xiaoyan, di ba? Huwag ka nang mahiyain. Kayo, maghalikan na kaya kayo. Halikan, halikan.
Ito ang tinatawag mong business meeting. Suyu. 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 Makinig ka, hindi yon ang iniisip mo. Kung hindi yon, ano pa? Hindi ba't masaya ka? Magkahalikan at magkayakap kayo. Natulak lang siya, sinuportahan ko lang siya. At nakita mo naman, siya ang umakbay sa akin. Nagtutulakan lang sila, nagbibiro lang. Bakit ka galit? Sila ang nagkakagulo. Hindi nila alam na may asawa ka na. O ikaw mismo, nakalimutan mo na. Sabi ko na, humihingi lang ako ng tulong sa kanya. Para sa magandang trabaho. Nagpapanggap lang kami. Anong klaseng trabaho iyon na kailangan mong magbenta ng sarili? Magpanggap na magasintahan sa harap ng iba? Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw, isang simpleng may bahay. Wala ka namang maitutulong. Kung hindi si Shen Kinyaw, sino pa ang tutulong sa akin? Gusto ko lang na umangat ang buhay natin. Mali ba yun? Ngayon si Shen Kinyaw. Ang makakapag-ahon sa akin, ano ng problema? Kaya sa tingin mo lahat ng ito. Si Shen Kinyaw lang ang makakapagbigay sa'yo. Tama. Si Shen Kinyaw lang. Suyue, nasaan ka na ba? Patay ka na ba? Isang cellphone lang. Hindi mo pa ma-deliver? Hanggang kailan mo pa ako paghihintayin? Humanap ka na lang ng iba, huwag mo na akong kausapin muli. Bakit ka sumisigaw sa nanay ko? Ganyan ka ba maging manugang? Alam mo ba ang kahulugan ng pagalang? Pagalang? Pagalang ang pinag-uusapan natin? Sa loob ng mahabang panahon. Ako ang nag-alaga sa lahat ng pangangailangan ng nanay mo. Ako ang laging nagpapakumbaba, nagtitiis. Kahit anong masakit na salita ang sabihin niya. Hindi ako sumagot. Anong klaseng paggalang pa ang gusto mo? Suyue, ngayon ba? Parang ikaw pa ang naapi. Ikaw, isang babaeng walang trabaho. Walang kakayahang housewife lang, okay lang kung pagalitan ka ng nanay ko. Wala akong trabaho. Hindi ba't ikaw mismo? Ang nag-utos na mag-alaga ako ng anak sa bahay. Ngayon, wala na akong kakayahan sa paningin mo. Kung kaya mo lang kumita ng malaki tulad ni Shen Kinyaw. Ed, lumabas ka at magtrabaho. Mag-alaga ako ng anak sa bahay. Pero kaya mo ba? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kung kaya mong kumita ng pera tulad ni Shen Kinyaw. Hindi ka sana kinukutya ng lahat. CJ, dahil gusto mo ng gusto si Shen Kinyaw. Hanapin mo na lang siya. Pero huwag kang magsisisi. Tumigil ka. Huwag mong lagi siyang ibida sa usapan. Sinabi ko na, trabaho lang ang dahilan ngayon. Kung magpapatuloy ka sa pag-aaway, tila hiwalayan na lang ang solusyon. Kahit ano pa ang ginawa ko. Sa mata ninyo, hindi pa rin ako katumbas ni Shen Kinyaw. Kung ganun, baka oras na para iwan ko na tong 10 taong relasyon natin. Miss Su, nakikiusap ako uli sa'yo. Pumayag na akong bumalik sa Starglow. Miss Su, huwag ka nang uminom, Miss Su. May nangyari ba? Bigla yang desisyon mo. Kahit na ito ang inaasam kong resulta. Kapag wala ng ibang daan ang buhay, kailangan nating suriin muli ang ating mga desisyon. Mabuti na rin. Baka ang Europa ang mas angkop na lugar para sa'yo. Okay, dahil pumayag ka na, susunod tayo sa etiketa ng Europa. Maghahanda tayo ng welcome ball para sa'yo, bukas ng gabi. Ano sa tingin mo? Ikaw ang bahala. Kailangan ng partner sa ball. Handa akong sumama. Pumayag lang akong magtrabaho sa Europa. Okay. Pagdating sa Europa, hindi ka makakatakas sa akin. Sino ang kasama mong uminom? Ang lasing mo. Ubo, Alam mo bang ayaw na ayaw ko sa babaeng lasing? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. may ball bukas ng gabi. Sasamahan mo ba ako? Kung sasama ka lang, ibibigay ko lahat ng gusto mo sa buhay. Suyu, tumigil ka na sa pantasya mo. Anong estado mo? Anong posisyon mo sa lipunan? Sa tingin mo, kaya mong ibigay ang trabaho at buhay na pinapangarap ko. At saka wala akong oras bukas. Si Kinyaw, ang magho-host ng importanteng ball at sumama ako sa kanya. Pagod na ako.
Diyos ko, 10 taon naming pagmamahalan. Sa harap ni Shen Qingyao, parang katatawanan lang pala. Yung pamilyang minahal ko ng buong buo. Sa huli, pakitang tao lang pala. Huwag kang kabahan, siguradong magiging maayos ang lahat. Sino nga ba talaga itong pangulo ng lahat ng rehiyon ng Starglow Group? Ang laki ng handang ginawa ng kumpanya para sa kanya. Ganito kalaking sayawan ang inihanda. Siya ang alamat sa fashion industry, noong nasa Paris pa siya. Maraming design awards ang napanalunan niya. Siya rin ang nanguna sa pagbuo ng brand na Glow Mousse Glow. At ang pinaka-legendary, bago pa mag-ipo ang kumpanya, bigla na lang siyang umalis. Walang nakakaalam kung bakit. May tsismis na may pinakamalaking shares pa rin siya. Akala ko walang pag-asa na makumbinsi siya. Pero kagabi, bigla na lang siya pumayag. Ganun talaga ang mga totoong boss, mahirap hulaan. Halika, ipakilala kita sa kanya. MS Shen, ang tagal nating hindi nakita. Ang tagal nga, Boss Lee. Mula noong huli tayong magkita sa Paris. Lalong gumanda at kumislap ka, MS Shen. Sobra ka namang magpuri, Boss Lee. Siguro, dahil ito sa bagong Starglow Couture gown na suot ko. Ang ganda ng gown na suot mo, MS Shen. Gawa din ba ito ng inyong kumpanya? Ito ang pinakabagong disenyo ng aming team. Napakatalino mo talaga, MS Shen. Naniniwala akong, sa pamumuno mo, ang Starglow ay makakagawa pa ng mas maaming hit na produkto. Narito ako ngayon para salubungin ang bagong Pangulo ng lahat ng rehiyon at punong disenyador ng Starglow Group. Ito ay para sa mas magandang kinabukasan ng Starglow. MS Shen, narinig ko, na dumating na rin si Boss Gu sa lungsod ng Ilog. Siya nga pala, si Boss Gu ang hip ng Europa. Sayang lang, wala akong pagkakataon na makilala siya. Nais ko sanang humingi ng tulong sa iyo, MS Shen. Baka sakaling maipakilala mo ako kay Boss Gu? Walang problema. Kung maganda ang mood ni Boss ko ngayon, tiyak na ipakikilala kita. Maraming salamat, MS Shen. Umaasa ako sa iyo. Suyue, bakit ka sumusunod hanggang dito? Suyue, bakit ka sumusunod hanggang dito? Kung hindi ako sumunod, paano ko makikita? Ang pagiging malapit ninyong dalawa? Hindi ito lugar para sa'yo. Umuwi ka muna. Ipapaliwanag ko sa'yo pag-uwi. Suyu. Ilang araw lang hindi nagkita, nag-ayos ka na. Ano ba? Natatakot ka bang makipag-ibaan ang asawa mo? Hindi ako takot sa makipag-ibaan, takot ako sa makipag-aso. Ikaw. Alam mo ba kung anong okasyon ito? Nagkakagulo ka dito. Inimbita ako para dumalo sa ball. Suyue, huwag ka nang magulo dito. Umuwi ka na. Ha, inimbita. Ito ay Starglow Group. Ang handaan para sa bagong pangulo ng lahat ng rehiyon. Ikaw, anong estado mo? Isang simpleng may bahay lang. Inimbita sa ball. Ha, sa palagay ko. Nagkataon lang na nakapasok ka. Pangulo ng lahat ng rehiyon? Kilala mo? Siyempre naman, ako ang Starglow Group. Ang espesyal na nagpadala para salubungin ang bagong pangulo. Ako ang host nitong gabi. Kaya siguraduhin mong makilala mo ng tama, huwag kang magkamali. Baka magalit ang pangulo. At mawala pa ang magandang trabaho mo. Xiaoyan, tingnan mo siya. Suyue, alam mo ba kung gaano kahalaga ang okasyong ito? Huwag ka nang magpanggap dito. Alam mo ba na ang ginagawa mo ay makakaapekto sa buong pamilya natin? Xiaoyan, hindi ito lugar para sa mga gulo at walang kwentang tao. Kapag nakita ng bagong pangulo at nagalit, ang pagpuna sa akin ay maliit na bagay, pero ang trabaho mo, wala na talaga. Suyue, narinig mo ba? Umuwi ka na. Huwag ka nang magulo dito. Alin ang mas mahalaga, ang kinabukasan ko? O ang walang kwentang pride mo? Kung hindi ka uwi, maghihiwalay na tayo. Tingnan mo, si Boss Gu na. Sino ba yan? Ang lakas ng loob mag-ingay sa party ng Starglow? Sino ba yan? Ang lakas ng loob mag-ingay sa party ng Starglow? Boss Gu, ang party, ayon po sa gusto ninyo. Nagpatuloy na po. Ipakikilala ko po sa inyo, ito po ang hip ng Europa ng Starglow Group. Si Ginoong Gu Hui. Isa rin po siya sa
mga pinakamatatagal na miyembro ng Starglow Group. Boss Gu, magandang gabi po. Boss Gu, ang mga paghahanda po ba ngayong gabi ay nakalugod po sa inyo? Shen Qingyao. Ito ba ang paghahanda mo? Ang pagpapasok ng mga taong walang karapatan dito. Pasensya na po, Boss Gu. Hindi ko rin po alam kung paano siya nakapasok. Papalabasin ko na po siya. Ang tinutukoy ko ay siya. Papalabasin mo siya, ngayon din. Siya po ang aking kasayaw, Boss Gu. Sandali. Xiaoyan, asawa ko siya. Suye, wala kang karapatang magsalita dito. Boss Gu, hindi ko rin po alam kung paano siya nakalusot. Sabi mo asawa mo siya? Eh bakit naging kasayaw ni Shen Qingyao? Boss Gu. Alam mo kaibigan niya, dahil inimbitahan niya ako. Natural lang na ibinigay ko ang respeto. Xiaoyan, ako rin, inimbitahan kita na maging kasayaw ko. Pero bakit sa isang dayuhan ka tumanggap? Ilang taon na tayong mag-asawa. Ano ba talaga ang ibig sabihin ko sa'yo? Suyu, alam mo ba kung anong okasyon ito? Ikaw, isang simpleng may bahay na walang alam. Anong meron ka? Na mas importante pa kay Shen Qingyao. Xiao Yan, ang daming bisita. Wala na tayong oras sa karandaduhan niya. Palabasin na natin siya. Ngayon din. Guardia. Pasensya na po, Boss Gu. Ang babaeng ito ay walang karapatan dito. Wala nga siyang kasayaw, eh. Sinong nagsabing wala siyang kasayaw? Ako ang magiging kasayaw mo. Boss Gu. Kahit gusto mong imbitahan siya, malamang hindi siya maglalakas loob. CJ, ikaw na ang maging kasayaw ko. Tama na, Suyu. Kung uwi ka na at maghihintay sa akin sa bahay, pwede pa natin pag-usapan ng maayos yan. Pero kung magpupumili ka dito at magpapatuloy sa paggulo, bukas, hiwalayan na kita. Ako ang gulo. Suyu, araw-araw akong nagpapakapagod para kumita. Hindi ba lahat yon para sa'yo? Araw-araw ka na lang nag-imbento. Ginugulo mo ang buhay natin. Ano pa ba ang alam mong gawin? Nakikiusap ako sa'yo, bigyan mo naman ako ng konting respeto. Ng konting espasyo, pwede ba? 10 taon na, ikaw ang lumuhod sa harap ko noon. Nakikiusap na pakasalan mo ako. Sabi mo, gagawin mo akong pinakamasayang babae. Sa buong mundo. Sa loob ng 10 taong yun, lahat ng pagmamahal at lakas ko. Ibinigay ko sa pamilyang to. Sinusuportahan kita ng buong buo. Pero ikaw, kailan mo ba tiningnan ang pamilyang to? Hindi mo nga alam kung ano-ano ang mga sakripisyo ko para sa'yo, Xiaoyan. Ikaw ang dahilan kung bakit naging katawa-tawa ang lahat ng pagod ko. Suyu, hindi ba ako nahirapan? Lagi akong nasa labas nagtatrabaho. Hindi ba yon para sa pamilya natin? Ang tawag mo sa pagtatrabaho sa labas ay ang pagiging kasama ni Shen Qingyao. Ay talagang napakahirap ng buhay mo. Ano ka ba nabi? Para kay Shen Qingyao ako. Ikaw ang nag-isip ng kung ano-ano. Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo. Huwag kang mag-ingay sa harap ko. May sira ka ba sa ulo? Kung meron, magpa-check up ka. Sa totoo lang, Alam mo sa sarili mo, ang puso mo, matagal lang nakatuon kay Shen Qingyao. Pagod na ako, dahil palagi mo namang binabanggit ang hiwalayan. gawin na natin ang gusto mo. Suyu, binabalaan kita. Huwag kang maghasik ng gulo sa harap ni Boss Gu. Xiao Yan, ako ang malinaw at prangkang nag-imbita sa kanya na maging partner ko sa sayawan. Ikaw, isang walang pera at walang alam na may bahay lang. Anong karapatan mong hiwalayan si Xiao Yan? Shen Qingyao, usapang pamilya nila yan. Huwag kang makialam. Baka mapagkamalan ka pang kabit. Boss Gu, hindi mo alam. Kami ni Xiao Yan ang tunay na magkasintahan noon. Napilitan lang kaming maghiwalay. Kung may tabit man dito. Si Xiao yun. Sayang lang, may taong nasa piling ng swerte pero hindi alam ang halaga. Pero dahil ngayon, hayagang nagsabi na ng hiwalayan si Suyu, Eddie, kailangan ko rin mag-isip para sa sarili ko. Boss Gu, ngayong araw na ito. Nais kong gamitin ang lugar ninyo bilang saksi para sa akin. Xiao Yan. Para sa kaligayahan nating magkasama sa hinaharap, ayaw ko nang magpakipot pa. Tatanungin lang kita ng isang bagay, handa ka bang bumalik sa piling ko upang punan ang mga panahong nawala sa atin? Handa ka ba na muling magbalik sa akin? Naku, Miss Shen. Ang lakas ng loob mong habulin ang tunay mong pag-ibig. Ang galing talaga. Isang babaeng matagumpay sa karera. Nakita muli ang tunay na pag-ibig. Talagang totoong panalo sa buhay. Kung ako ang lalaking inaaminan ng harapan ng isang magandang babae, siguradong sobrang tatatak sa puso ko. May asawa na yung tao. Ano naman, bata at maganda si Miss Shen. At punong-puno pa ng talento. Di tulad ng ilang mga may bahay na walang silbi at madumi. Nakakahiya pang makasabay kung lalaki ka. Alam mo na kung sino ang pipiliin.
Xiaoyan, ang tagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sa mga gabing walang katapusan sa Paris, ako'y nagkapabalik-balik sa higaan. Laging iniisip, kung hindi tayo pinaghiwalay ng panahon at distansya. Sana'y napakasaya natin. Ngayong binigyan tayo ng pagkakataon na muling pumili. Ngayon, dito ko nais ipahayag ang aking nararamdaman. Miss So, may nag-aamin ng harapan sa asawa mo, hindi mo ba pipigilan? Ano ang pipigilan ko? Sa mata ng iba, isa lang akong walang trabaho, walang kakayahan. Palaging humihingi ng pera na may bahay. Hindi ako makakumpetensya sa mga bata't magaganda sa labas na marunong mag-ayos. Sa kanila, mas mababa pa ako sa isang lumang webles. Ngunit para sa akin, ikaw ay kumikinang na paang bituin. Xiaoyan, mag-react ka naman. Ang daming nanonood. Kahit na ang bituing ito ay huling nagningning 10 taon na ang nakalipas. May kutob ako, sa susunod na 10 taon, ito'y lalong magiging maningning. At kaakit-akit. Huwag mo na akong pagtawanan. Mabuti nga, Suyu. Ngayon ka pa nakangiti. Kung ganyan ka kabalat sibuyas, huwag mong sisihin kung babastusin kita ng harapan. Dahil pinili mo na, huwag kang magsisi. Sa nakaraang 10 taon ng buhay ko, napakaraming beses akong nangarap ng ganitong sitwasyon. Sa hinaharap, ituturing ko si Shanshan na parang sarili kong anak at mamahalin siya ng lubos. Basta tayo'y magkasama. Basta tayo'y magkasama, walang anuman ang makakapaghiwalay sa atin. Xiaoyan. Tingnan mo, lahat ay nagbibigay sa atin ng kanilang pagbati. Suyu. Huwag mong sabihing walang puso. Narito ang isang check na nagkakahalaga ng 5 milyon. Kunin mo ito at iwanan si Xiaoyan. Ito ang aming kompensasyon sa iyo. Suyu, kung aalis ka na ngayon, maaari kong ipagpalagay na walang nangyari. Maaari mong ipagpalagay na walang nangyari, ngunit hindi ko kaya. Ayun na nga, may konting pagkilala sa sarili pa pala. Ang 5 milyong ito, para sa isang may bahay na tulad mo. Sapat na para mabuhay ka sa natitirang buhay mo. Ang sariling asawa, kinuha ng harapan. Ang buhay ng babaeng ito, talaga namang napakalungko. Ang babaeng walang kakayahan. Paglagpas ng 30, wala ng halaga. Itago mo ito para sa pagtanda. Ikaw. 5 milyon lang naman. Suyu, anong ginagawa mo? Ikaw na isang walang trabahong may bahay. Akala mo ba madaling kitain ng 5 milyon? Gusto ko lang ay punitin. Ang perang ito ay binili ako nito. Sa palagay mo ba dapat kong tanggapin ito? Hindi mo naman dapat pinunit. 5 milyon ito. Alam mo ba kung gaano katagal ako mag-ipon para makakuha ng 5 milyon? Ang ilang taong walang utak, talagang walang alam. 5 milyon, sa palagay ko hindi mo pa ito nakikita. Sa buong buhay mo, hindi mo makikita ang ganito kalaking halaga. Shen Kinyaw. Huwag kang magyabang. Talagang iiwanan ko si Xiaoyan. Ngunit hindi dahil sa pera mo. Anong kayabang-yabang mo? Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin. Ay naku, tingnan natin kung ano ang ibabayad mo ngayon. May mga tao na hindi talaga naunawaan ang konsepto ng pagkakaiba sa mundo. May mga taong kumikita ng 5 milyon sa isang iglap lang. Ngunit may mga tao namang sa buong buhay na paghihirap, baka hindi pa makakuha ng maliit na bahagi nito. Nga, unang bises ko lang makakita ng taong masyadong mapagmataas at nagdudusa dahil dito. Dahil ibinigay mo na sa akin ang 5 milyong ito, ang aking mga bagay, ay hindi mo na kailangang alalahanin. Ang 5 milyong ito, kahit gastusin ko ito. O sunugin, wala ka ng kinalaman dito. Xiaoyan, tunay na nakakaawa ka. 10 taon kang nakisama sa babaeng ganyan na magulo at makulit. Paano mo ba nalampasan ang 10 taon na yon? Pero, kung naawa ka sa kanya, pwede naman akong maging mapagbigay. Hindi mo na kailangang bayaran. Hindi ko kailangan ng awa mo. Ngayong pinili mo na siya, wala na akong dapat pang pagdudahan. Boss Gyu,
Wala na akong dahilan para tumanggi sa'yo. Miss Su, hindi ko inaasahang magiging ganoon ang sitwasyon. Hindi. Miss Su, Ikaw ang inatasan ng grupo na mag-welcome sa Pangulo ng lahat ng rehiyon. Hindi mo ba kilala si Miss Su? Ang bagong presidente ng Starglow Group ay si Miss Su. Siya ang bagong Pangulo ng lahat ng rehiyon ng Starglow Group. impossible yan, Boss Gu. Nakita ko lang siya noong isang araw, isang simpleng may bahay lang siya, na naglalaba, nag-aalaga ng bata, at nagluluto sa bahay. Paano siya magiging pangulo ng lahat ng rehiyon na Starglow Group? Pinag-alinlangan mo ba ang sinasabi ko? Hindi po, Boss Gu. Bilang tagapagtatag ng Glomus, magaling si Miss Su sa fashion. Tingnan mo ang suot niya ngayon. Ano ba yung suot niya? Ang suot ni Miss Su ngayon ay ang klasikong disenyo. Nag-uusap ang fashion ng Yoban. Simple pero puno ng karimlan at alindog ng isang ganap na babae. Kumpa sa iyong suot na puno ng karangyaan. Ang layo ng agwat. Ngayon, ipakikilala ko ng buong galang. Ang bagong pamulo ng Starglow Group, si Miss Suyu. Maami sa inyo rito ay hindi masyadong pamilyar kay Miss Su. Miss Su ng Starglow Group, walang himasaya. Noong araw, siya mismo ang nagtatag ng Starglow. At ang nanguna sa pagkuha ng buong merkado ng Europa. Sayang lang, 10 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang Starglow Group na malapit ng mag-ipo. At nag-isa siyang pumunta sa lungsod ng Ilog. 10 taon na ang nakalipas. Isang tao ang dumating sa Jiangcheng. 10 taon na ang nakalipas. Suyu, Tita, kumusta ka? Suyu nakabalik na ako. Si Aoyan, ang tagal kong hinintay ang tawag mo. 3 taon, ang haba ng panahon. Nandito ako sa ilog, wala akong dala. Hindi mo naman ako isusuka, di ba? Pinili kita at iyon ang desisyon ko. Tinatanggap ko ang lahat ng meron ka. Maligayang pag-uwi. Noong 10 taon na ang nakalilipas, dahil sa iyo, Miss Su, isinuko niya ang lahat. Sa mga nakaraang taon, tuwing nahihirapan ang Starglow Group, sinisikap namin. Kumbinsihin si Miss Su na bumalik at makatakbo muli. Pero palagi niyang sinasabi, pamilya muna, at tumatanggi siya sa amin. Ngayon, galing pa ako ng France para lang kumbinsihin siya. At narito ako sa lungsod ng Ilog. Talaga nga namang, hindi dapat husgahan ang libro sa pabalat nito. Pareho lang, lalaki man o babae. Madaling maloko ng mga peking pagmamahal. Alam ko, hindi dapat masyadong halata ang kasiyahan ko. Pero gusto ko pa rin. Pasalamatan si Ginong Chiao. Ikaw ang dahilan kung bakit nakabalik si Miss Su sa Starglow Group. Naniniwala ako, sa pamumuno ni Miss Su, muling maghahari ang Starglow Group sa tuktok ng mundo ng fashion. Suyu, bakit mo ako itinago ng ganito katagal? Wala akong itinatago sa'yo. Lumipas na ang lahat ng iyon. Kung hindi mo alam, hindi. Anong ibig mong sabihin, lumipas na? Tanong ko, bakit mo itinago sa akin? Kung pinili mo na si Shen Qingyao, hindi ko kaya ang makipaghati sa ibang babae para sa'yo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Suyu, hindi ganoon ang iniisip mo. Ako, Paano pwedeng si Miss Su ito? Ngayon ko lang naintindihan kung bakit hindi mo siya maanyaya. Miss Su, hindi dapat ikaw ang ipinadala ng kumpanya. Boss Gu, kahit hindi siya ang ipadala ng kumpanya. Ayon sa oras na napag-usapan dati, hindi pa rin ako papayag. Siguro may tadhana talaga ang lahat. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Shen Qingyao, kanina hindi ba't? Milyon-milyon ang inialok mo para layuan ko si Xiaoyan? Nagbibiro ka lang, Boss Su. Huwag kang duwag. Hindi, talagang hindi ko alam. Kayo pala si Boss Su. Pisensya na po. Humihingi ako ng tawad. Huwag po ninyo akong pansinin. Sasampalin ko ang sarili ko para magbayad. Huwag mong saktan ang sarili mo, baka masaktan si Xiaoyan. Suyu, huwag mo akong asarin. Ako at si Shen Qingyao, wala talaga kaming anuman. Kanina, kitang-kita ng lahat na nagbabalikan kayo. At saka, hindi ba't umaasa ka pa sa kanya? Para makahanap ka ng magandang trabaho. Suyu, sinadya mo to, di ba? Meron ka naman ng lahat. Kaya mo namang gawing maayos ang buhay natin. Bakit mo itinago? Nagtago ka lang sa bahay. Pinatrabaho mo ako sa labas. Sa tingin ko, niloloko mo lang ako palagi. Xiaoyan, akala mo ba? Gusto kong maging simpleng may bahay lang. Nagpakumbaba ako para sa'yo. Umurong ako sa likod, inasikaso ko ang lahat para sa'yo. Nagtatrabaho ka. Pero ang mga weekend, holiday at pagkatapos ng trabaho, may pahinga ka. Ako, 365 araw, walang pahinga.
Ako ang gumagawa ng pinakamabigat na trabaho. Pero naramdaman ko ba kahit konting respeto mula sa inyo? Itinago ko sa'yo. Kasi dati akala ko matibay ka. Ayokong masaktan ang dangal mo. Pero hindi ko inakala na ibebenta mo ang dangal mo para sa pera. Pati ang sarili mong asawa. Hindi ako kasing ganda ng iniisip mo. Walang akong ang buto sa likod. Pero hindi ko kayo niloko. At saka, kung matagal mo nang alam, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ba kita sinabihan? Sinabihan kita. Pumunta ka lang dito sa sayaw na ito kasama ako. Lahat ng gusto mo, kaya kong ibigay. Pero naniniwala ka ba? Mas pinili mong paniwalaan si Shen Qingyao, na siya ang magbibigay ng lahat sa'yo, kaysa sa akin. Xiao Yan, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang pagsasama natin. Xiao Yan, hiwalayan na tayo. Alam kong hindi mo ako iwan dahil lang sa isang kasayawan. Hindi mo gagawin yon, di ba? Hindi mo gagawin, di ba? Ikaw, hindi ba tinanggap mo rin ang pag-amin ni Shen Qingyao? Sinadya ko lang yon para magselos ka, Suyu. 10 taon na tayo. At may anak na tayong napakaganda. Hindi mo basta-basta masasabi ang hiwalay. Lahat ng ito. Ititigil mo na lang. Hindi ka maniwala. Napakalupit mo naman. Paulit-ulit mong sinasabing isinakripisyo mo ang lahat, naghirap ka. At dumating ka sa lungsod ng ilog. Ako, hindi ba't ako rin? Ay nagdesisyong makasama ka habang buhay para sa pamilyang ito. At nagpasa ng mabibigat na responsibilidad. Pinigilan kitang magtrabaho dahil ayaw kitang mahirapan. Ako naman, mag-isa akong nagpakahirap sa labas. Pagod na rin ako. Nahihirapan din ako. Gusto ko rin ang sarili kong buhay. Mali ba yon? Tama na. Kung ayaw mong sabihin, ako na ang magsasabi. Noong araw, ginamit ni Misu ang lahat ng kanyang dugo pawis. Itatag ang Starglow Group. Para sa kanya, hindi lang ito isang negosyo. Parang sarili niyang anak. Ang Starglow. Gaano man siya naghirap para rito. Lahat kami ang saksi. Pero dahil lang sa isang tawag mo. Iniwan niya ang Starglow at walang pag-alinlangang bumalik sa lungsod ng ilog. Ilang bises niya sa akin sinabi na mas mahalaga ka sa kanya kaysa sa lahat. Mas pipiliin niyang mamuhay ng simple. Kasama ka dahil para sa kanya, yun ang tunay na kaligayahan. Kaya, sa tingin mo ba ngayon, iwan ka niya dahil lang sa isang maliit na bagay? Ang taong minahal niya ng buong buhay? Sasabihin ko sa'yo, kapag isang babaeng tunay kang minamahal ay talagang alis na. Ibig sabihin, napakaraming bises na siyang nasaktan at nabigo. Sige na, Boss Gu, wag mo nang sabihin pa. Kung ito naman ay isang sayawan, bakit hindi mo ako samahan sa isang sayaw? Lubos na kalugod-lugod. Parang talagang nagkamali ako. Talaga? Paano nangyari ito? Misu, kakatanggap lang ng pahatid mula sa punong tanggapan ng Starglow Group. Handa nang bawiin ng Board of Directors ang iyong appointment. Dahil may mga boses ng pagtutol sa loob ng board. Paumanhin sa lahat, tapusin muna natin ang gabing ito. Xiao Yan, narinig mo ba? Kinansela ng grupo ang appointment sa kanya. Xiao Yan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Pinipiga na siya ngayon na matataas sa grupo. Hindi na siya makakabalik sa grupo. Ano pa ang kinatatakutan mo? Qingyao. Sa tingin ko ay nagkakamali ka. Dating magkaklase lang kami. Ang pakikipag-ugnayan ko sa'yo ay para lamang sa trabaho. Wala akong ibang intensyon sa'yo. Pero kanina, pumayag ka naman sa akin. Pasensya na, Qingyao.
May sarili na akong pamilya ngayon. Pero kanina, sinabi niya na maghihiwalay na kayo. Suyu. Naghihintay ako sa bahay. Xiaoyan, sa pagitan natin, mahindi ba pagkakaintindihan? Suyu, huwag kang masyadong magyabang. Ikaw. Paumanhin, Miss Su. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ang lahat. Tama rin naman ang sinabi niya. Sa paglipas ng maraming taon ang pamunuan, ay pinalitan ng pinalitan. Marami sa mga direktor ang hindi nakakakilala sa akin. Ngunit naniniwala pa rin ako na ikaw lamang ang makakapaghatid sa Starglow sa susunod na yugto. Dahil ang Glow Miss ay ang brand na itinatag mo noon. Lumipas na ang lahat. Maliban sa iyo, baka wala nang nakakaalala sa akin noon. Isang linggo. Bigyan mo lang ako ng isang linggo. Bibigyan kita ng kasagutan. Babalik na ako ngayon sa punong tanggapan. CJ. Pero bago ako umalis, nais ko pa rin ipagkatiwala sa iyo ang paghanap ng magandang trabaho para kay Xiaoyan. Sa huli, siya ang ama ng aking anak. At kailangan pa niyang alagaan ang pamilyang ito. Sage. Isang linggo, balik ka man o hindi, Xiaoyan. Dapat na nating tapusin ang lahat sa pagitan natin. Mahal, nakauwi ka na. Tingnan mo, niluto ko ang paborito mong mushroom at pork stir fry. Huling putahe na to. Mahal, tikman mo nga, ang sarap nito. Ang sarap talaga. Mahal, hindi ako nagbubulahan, ang galing mong magluto, parang 6-star chef na. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa pagluluto. Sana'y hindi ka mahirapan, mahal. Mula ngayon, ako na ang bahala sa pagluluto, ikaw na lang ang kumain. Ikaw pa rin ang pinakamabait, sige, subukan mo pa ng konti. Umupo ka at kumain. Ayoko nang kumain. Konti lang, matagal na tayong hindi nagkakasama. At nag-uusap ng maayos. Tikman mo. Ano? Masarap ba? Ang tagal ko nang hindi nakakain ng luto mo. Ganun pa rin ang sarap. Suyu. Pwede bang? Huwag na tayong maghiwalay. Pwede bang? Huwag na tayong magdiborsyo. Xiaoyan. Sa mundong ito, hindi lahat ng gusto mo ay mangyayari. Suyu. Narating na natin ang puntong ito, lahat ng nangyari. Kailangan natin tanggapin. Alam ko. Alam ko nitong nakaraang araw. Naging sobrang lapit ko kay Shen Kinyaw. Puro trabaho lang yon, totoo. Ayos lang, naiintindihan ko. Para sa pamilya naman yon lahat, di ba? Normal lang naman na panatilihin ang relasyon. Suyu. Ngayong binawi na. Ang appointment mo. Baka pwede kang manatili. Tayo-tayong mag-ina. Mabuhay ng maayos, ano? Ayusin natin. Pangako ko. Ihiwalay ko talaga na siya. Wala nang connection sa kanya. Tatawagan ko siya ngayon. Loudspeaker. Hoy, Xiaoyan, magatugma tayo ng iniisip. Tatawagan sana kita. Kinyaw, tumatawag ako para ilinaw sa iyo ang lahat. May pamilya na ako. Huwag na tayong mag-usap mula ngayon. Xiaoyan, ano ba sinasabi mo? Kasama ko ngayon ang board member ng Jiangshan Group. Kumakain kami. Sakto. Pinag-usapan namin trabaho mo. Di ko masyadong alam ang field mo. Ganito na lang, puntahan mo kami dito. Sabay-sabay natin. Ipakilala kay Boss Zhang. Mukhang may nakalaan ng trabaho para sa'yo. Mahal. Sinabi ko sa'yo yung problema mo sa trabaho. Kaya kong ayusin yan. Hoy, Xiaoyan.
Suyue, alam kong ikaw ang laging tumutulong sa akin. Pero ngayon hindi ka nakagaya ng dati. Hoy, Kinyaw. Nasaan kayo? Sige, pupunta na ako dyan. Suyue, una na muna ako. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Xiaoyan, yung mga sinabi mo, biglang nakalimutan mo na. Ayaw mo pa ring maniwala sa akin. Suyu. Weekend ngayon, ang aga mo gumising. Tingnan mo, dinalhan kita. Ng paborito mong whole wheat bread. May magandang balita ako. Halika. Umupo ka. May trabaho na ako. Alam ko, Alam mo? Eh di hindi ka nagalit? mabuti nga na may bagong trabaho ka. Bakit ako magagalit sa'yo? Tingnan mo, kagabi hindi naman sa ayaw kong umuwi. Si Shen Kinyaw kasi lasing na lasing. Tinulungan ko lang siyang mag-ayos. Susumpain ko, hindi ko siya hinawakan. Anong kinalaman mo kung lasing siya? Eh kasi kakabalik lang niya sa bansa, dito sa lungsod ng ilog. Walang kaibigan niya. Sabi mo na, Tama na, alam ko na. mahal, nalasing siya dahil din sa trabaho ko. Inalagaan ko lang siya para mabawi ang utang na loob. Sige na. Huwag ka nang magalit. Ang bagong trabaho mo, ako ang nag-ayos. Walang utang na loob sa kanya. Sige na, kung ikaw daw ang nag-ayos, ikaw na. Sarcastic tone. Ayaw mo pa ring maniwala. Maniniwala na ako, okay na ba? Tingnan mo ngayon, tayo lang mag-anak. Bihira lang magkasama sa hapagkainan. Masaya tayo, huwag ka nang magtampo. Sige na. Yun. Gusto ko sanang imbitahin si Shen Kinyaw para kumain kasama natin. Naalala mo ba kung ano ang sinabi mo sa akin kagabi? Naalala ko. Siyempre naalala ko. Hindi ba dahil si Shen Kinyaw ang tumulong sa trabaho ko? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng hapunan ngayong gabi, sa harap mo mismo. Hindi ko sa kanya. Sabi ko na sa'yo, yung tungkol sa trabaho ay. Hay, sige na, bahala ka. Suyu, pwede bang huwag kang laging nakakulong sa sarili mong mundo? Pwede bang intindihin mo naman ako? Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Gawin mo ang gusto mong gawin. Wala akong pakialam. Ako. Kakain ka pa ba ng tinapay? Hilahin mo ng konti dito. Ganyan. Ayos na, sakto. Ano ba yung ginagawa ninyo? Si Papa ang nag-utos na ayusin namin. Sabi niya, bihira lang tayong. Magkasama-samang kumain, kaya gawing maganda. Handa na ang pagkain. Magsihilamos na at kumain. Halika na, magilamos ka na. Shanshan, buksan mo ang pinto. Tita Kinyaw, Ang tagal natin hindi nakita. Inisip mo ba ako? araw-araw kong iniisip. Kumusta po, Tita Kinyaw? Kinyaw, halika rito. Nandito na si Kinyaw. Kumusta po, Tita? Shanshan, ito ang regalo ko para sa'yo. Wow, may regalo rin ako? Ang galing. Salamat po, Tita Kinyaw. Kinyaw, dito ka parang nasa bahay mo lang. Huwag kang mahiya. Siyempre naman, gusto ka naming imitahin para magpasalama. Mabuti naman, salamat. Nandito ka na nga, nagdala ka pa ng regalo. Kailangan pa rin naman ang tamang asal, lalo na, malapit ang relasyon namin ni Xiaoyan. Maliit na bagay lang ito. Huwag mo nang tanggihan. Tanggapin mo na. Si Kinyaw naman, ang sarap pakinggan at magsalita. Talagang walang katulad. Hindi tulad ng iba, bisita na nga. Hindi man lang binabati. Nanay, gutom na kaming lahat. Umupo na tayo at kumain. Shanshan, halika. Iwan mo muna ang regalo, kain na tayo. Kain na tayo. Kinyaw, halika, sa tabi ko umupo. Salamat po, Tita. Tungkol naman sa trabaho ni Kinyaw. Kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo, isasalang ko ito para sa iyo. Kinyaw, ikaw, para sa pamilya namin, ay gumawa ng napakalaking bagay. Tita, halika, isasalang ko rin ito para sa'yo. Walang problema, para sa'yo'y maliit na bagay lang yan. Hindi tulad ng iba na nakatutok lang sa nakaraan. At saka, pagdating sa trabaho,
Kailangan talagang magaling si Xiaoyan, kundi kahit gaano pa kalaki ang impluwensya ko, wala ring mangyayari. Ang galing mo talagang magsalita, King Yao. Xiaoyan, kagabi, hindi ko sinasadyang. May pahid ang lipstick ko sa kwelyo ng damit mo. Baka gusto mo, bilhan kita ng bago. Dapat mo sigurong magbigay ng paliwanag sa akin. Suyue, hindi yan ang iniisip mo. Kagabi, lasing si Kinyaw, di ba? Inalalayan ko siya, hindi ko alam kung kailan. Kinyaw, sabihin mo, tulungan mo akong magpatunay. Nga. Kasalanan ko lahat. Sa buong lungsod ng ilog. Si Xiaoyan lang ang may puso para alagaan ako. Sobrang nahihiya talaga ako. Kaya abala siya sa kinbong magdamag. Naku naman, King Yao, anong sinasabi mo? Ikaw at si Xiaoyan, magkaibigan naman talaga kayo. At ikaw naman, napakaalalahanin mo sa kanilang mag-ama. Kung may kailangan ka, dapat lang namang alagaan ka ni Xiaoyan. Di ba? Dapat lang naman yon. Tita, tama naman ang sinasabi ninyo, pero hindi naman ito may tatakip yung pagiging selosa ng iba. Sa huli, si Xiaoyan pa rin ang dapat sisihin. Kinyaw, kain ka muna, bihira lang tayong magkasama-sama sa pagkain. Huwag na nating pag-usapan ang ibang bagay. Xiaoyan, hindi ko inakala na kahit ilang taon na ang lumipas. Naalala mo pa rin na paborito ko ang candidium na ito. Suyue, subukan mo rin. Maganda ang yam para sa tiyan at pali. Mahal. Gusto ko ngayon ng lugaw na yam, pwede mo ba akong lutuan? CJ, Ang sarap talaga ng luto mo, mahal. Mahal, salamat sa pagluto. Halika. Tikman mo rin. Anong nangyari sa kamay mo? Patingin nga, patingin nga. Ano ba ito? grabe ang allergy ko sa yam. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hintay ka dito sa bahay, bibili ako ng gamot. Suyu. Suyue, anong ibig mong sabihin? Suyue, hindi mo naman kailangang palitan pa ang mangkok. Nandidiri ka ba sa ulam na gusto ko o nandidiri ka? Dahil si Xiaoyan ang nag-abot sa'yo. Suyue, alam ko. Hindi ka masaya na inimbita ko si Kinyaw dito para kumain. At alam din ni Kinyaw yan. Pero nagpakumbaba na siya, nagpakita ng kabaitan. Bakit hindi mo kaya? Ano na sinabi ko? Anong tono yan ng pagsasalita? Xiaoyan, huwag ka nang magalit. Alam kong hindi ka masaya nitong mga nakaraang araw. Pinagbibigyan kita, sinusuyo kita sa lahat. Araw-araw akong nag-adjust sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Nag-adjust ka, pero iginagalang mo ba? Ang opinion ko, Pero siya ang tumulong sa problema ko sa trabaho. Ano nang masama kung pasasalamatan ko siya? Sige na. Kasalanan ko lahat. Hindi na dapat ako pumunta ngayon. Xiaoyan, sa susunod, ikaw na lang ang mag-imbita sa akin para kumain. Para hindi na ako. Isang dayuhan ang makasira ng pamilya ninyo at maging pabigat. Kinyaw. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Huwag naman, King Yao. Suyu, ang labo mo naman. King Yao, kaibigan ni Xiaoyan, dapat igalang mo siya. Nanay, ang bastos mo. Si Tita Quinyaw. Nagdala pa ng maraming regalo para sa amin. Paano mo siya mapapaalis? Tita Quinyaw, ako'y nasa tabi mo. sino ba sa inyo ang magsasabi sa akin kung ano ba talaga ang nagawa ko? At bakit kayo galit na galit sa akin? Ano pa ba? Ngayon na, kahit paglagay ko ng pagkain sa plato mo. Dadalhin mo pa sa kusina para palitan ng plato. Para kanino ang drama mo? Hindi mo ba alam na sobrang allergic ako sa ube? Kapag kinain ko yan, Pwedeng mamatay ako. ngayon, maupo na ba tayo at kumain ng maayos? Sage, pero hindi naman kailangang. Ganyan ang pagkausap mo kay Xiaoyan. Hindi ba pwedeng mag-usap ng mahinahon? Ang problema ko sa pamilya ko, wala kang pakialam.
Kinyaw, ang dahilan kung bakit kita inimbitahan. Ngayon, una, para magpasalamat sa'yo. Dahil sa trabahong inirekomenda mo. Pangalawa, haharapin ko. Kayong dalawa ni Suyu at linawin ang ilang bagay. Kumain na lang muna tayo ng maayos. Bakit ang seryoso? Hindi pwede. Dapat ngayon na. Sa totoo lang. 10 taon na kaming kasal ni Suyu. Ayokong isipin niya na mayroon sa ating dalawa. Yung huli, sinadya kong gamitin ka para lang magselos siya, mali ako. Pasensya na. Xiaoyan, hindi ba dapat humihingi ka ng tawad sa akin? Mukhang hanggang ngayon, mas importante pa rin sa'yo ang nararamdaman ni Shen Qingyao. Akala ko pa naman magbabago ka na. Ano ba yan? Mas matagal na tayong magkakilala kaysa sa inyo ni Suyu. Alam ko naman kung ano ang nasa isip mo. Noon, tinulungan lang kita sa drama mo. Ed, huwag kang mag-alala. Ala talaga sa amin ni Xiaoyan. Sabi mo wala na nga. Sige na, sa susunod. Di na lang ako makikipag-usap kay Xiaoyan para hindi ka na magali. Wag naman, Qingyao. Wag ka namang ganyan, Qingyao. Suyu, ang babaw mo naman. Kaibigan ni Xiaoyan si Qingyao. Dapat mo siyang igalang. Tama siya, Tita Kunyaw. Ang selfish kasi ni Mama, wag mo siyang pansinin. Ano nang sasabihin mo, Xiaoyan? Suyu, ipapangako ko. Magkakalayo na kami ni Kinyaw. Pero yung totoo, magkaibigan na kami ng 10 taon. Sabihin mong hindi na talaga mag-uusap. Parang ang labo naman, di ba? Xiaoyan, mukhang. Hindi mo talaga kayang iwan si Shen Qingyao. Qingyao, matagal na kayong magkaibigan ni Xiaoyan. Hindi naman pwedeng bigla na lang kayong maghiwalay. Kahit si Xiaoyan, ako mismo, ayaw kitang mawala. Ayoko rin mawala si Tita Kunyaw. Tita, Huwag mo na lang pansinin yung mga taong maraming sinasabi. Mabait ka at naiintindihan mo ang lahat. Talagang gusto kita. gusto ko rin si Tita Kunyaw. Palagi niya akong binibilhan. Nang pinakamaganda at pinakamahal, mas mabuti pa siya kay Mama. Kapag humihingi ako kay Mama, ayaw niya akong bilhan. Ang kuripot. Anong sinasabi mo, Shanshan? Anong klaseng anak ba ito? Pinagbabawalan ko siyang gumastos ng basta-basta para hindi siya masanay. Sa pag-aaksaya, pero sa kanya. Mas mabuti pa raw ang iba kaysa sa sarili niyang ina. Bakit mo sinisigawan ang bata? Wala naman siyang kasalanan. Ikaw ang paborito ni Tita Qingyao. Nga pala, yung sinabi mo sa akin tungkol sa pagpapasok kay Shanshan sa sikat na international na pribadong paaralan, kamusta na? Anong international na pribadong paaralan? Suyu, ganito kasi yon. Nung nakaraan sinabi ni Kinyaw, nakilala niya ang diyan ng Aironi International Private School. Pwede raw niyang i-recommend. Para makapasok si Shanshan sa exclusive na school na yon. Bakit walang nagsabi sa akin? Noon, wala pa akong koneksyon. Pero ngayon, may balita na. Ito rin ang gusto kong pag-usapan ngayon. Ang head ng Departamento ng Pagtuturo ay binigyan na si Shanshan ng isang pagkakataon para sa panayam. Kapag pumasa siya, pwede na siyang mag-enroll. Bukas na ang panayam. Ang galing naman. May pagkakataon na akong makapasok sa eksklusibong paaralan. Salamat, Tita Kunyaw. Hindi madali ang panayam, ha? Tuturuan kita ni Tita Qingyao. AMM. Hindi ako papayag. Nanay, bakit ayaw mong papasukin ako sa eksklusibong paaralang yon? Maraming kaklase ko ang pumapasok na sa mga eksklusibong paaralan. Naiinggit na ako sa kanila. Nanay mo ba talaga siya? Bakit parang ayaw mong umunlad ang anak mo? Suyue, mabuti para sa bata ang makapasok sa eksklusibong paaralan. Bukod pa riyan, ang Aironi International. Direct ang pasok sa prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Gusto ng marami pero di nila kaya. Tama siya, Suyu. Kahit na may galit ka kay Kinyaw, hindi mo dapat ipagdamot ang kinabukasan ni Shanshan. Kung problema ang matrikula, may trabaho ako para kay Kinyaw. Kaya kong bayaran. Huwag kang mag-alala. Ina prioridad ang pag-aaral ng anak nila. Ikaw, bakit ganyan ka? Anak ko siya. Wala kayong karapatang magdesisyon para sa kanya. Suyu, huwag kang magpakapal ng mukha. Nanay mo siya, ano naman? Huwag mong kalimutan, ang apelido ni Shanshan ay Xiao. Anak siya ng pamilya Xiao. Wala kang karapatang magdesisyon para sa kanya. Inay, kung wala kang masabing mabuti, manahimik ka na lang. Si Suyu ang tunay na ina ni Shanshan. Siya ang may legal na karapatan. Suyu. Upo ka. Suyu, ang Aironi International Private School. Pinaka-eksklusibong paaralan. Karangalan ang makapasok dyan. Maraming magulang ang gustong makapasok dyan, pero hindi nila kaya. Kung makakapasok si Shanshan, hindi ba lang igagalan tayo ng mga kamag-anak at kaibigan natin? Para sa'yo ba, pantapat lang sa kahihiyan ng anak? Hindi naman. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ganoon lang talaga ang pakiramdam. Ng karamihan sa atin. Ang mahalaga, gusto ni Shanshan. At makakatulong ito sa pag-aaral niya, hindi ba? Nakakatulong din, di ba? Tama nga, ito yung bagay na yan.
Hindi rin naman biro ang pinagdaanan ni King Yao. Di ba? Nagpakiusap siya at nagpalakad para lang magkaroon ng ganitong pagkakataon. Kung hindi pa rin tayo pupunta, parang wala tayong utang na loob, Nay. Ako naman, kung ako'y magdusa, okay lang. Sa huli, ang mapapahamak lang ay tiwala ng punong guro sa kin. Pero ang punto ko ay, ayoko lang masaktan si Shanshan. Tingnan mo naman, ang saya-saya ng bata. Suyo ang sarili mong asawa. Biyenan at anak lahat sila, kampi sa iba. Sa'yo pa ba ang bahay na to? Suyue, huwag ka na lang magsalita kung ganyan. Erong ngayon, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag. Sabihin mo na tungkol sa pag-aaral ni Shanshan. Payag ka ba o hindi? May saysay pa ba ang salita ko dito? Kahit sabihin kong hindi. Makikinig ba kayo? Suye, anong ibig mong sabihin? Ma. Suyo, ang ibig sabihin lang ni Mama ay, kung magsulta sa'yo, di mo naman kailangang magalit ng ganyan. Di ba desisyon na ninyo yan? Bakit pa ako tinatanong? Kasi naman, sa tingin nating lahat, ito makakabuti para kay Shanshan. Sigurado ka bang makakabuti kay Shanshan? Siyempre naman, ako ang tunay na ama ni Shanshan. Sasaktan ko ba ang sarili kong anak? Meron namang iba, sariling anak na di inaasikaso. Nandidirit ng insulto pa. Anong klaseng ina yan? Narinig mo ba ang sinabi ni Kinyaw? Kahit nadayuhan na siya, mas concerned pa siya kay Shanshan. Bakit mo ba pinipigilan ang anak mo? Bakit ko pinipigilan? Sigurado ka bang? Pagpasok mo kay Shanshan sa mamahaling paaralan, makakabuti sa kanya? Suyue, anong pinagsasasabi mo? Ang sinasabi ko, kung ipapasok ninyo si Shanshan. Doon, para mo na siyang itinapon sa impyerno. Ibig mong sabihin, sinisiraan ko si Shanshan. Ma, paano mo nasabi yan kay Tita Kinyaw? Si Tita Kinyaw ang pinakamabait sa kin. Anong karapatan mong sabihin yan? Kung ngayon, di ka magbibigay ng maayos na paliwanag. Huwag ka nang makialam sa mga bagay ni Shanshan mula ngayon. Suyu, magsalita ka na ngayon kung hindi. Hindi na kita matutulungan. Si Aoyan, napansin ko sa maraming bagay. Ang nakikita mo lang ay ang ibabaw. Bakit mo ako tinitingnan? Sa panlabas, ang irony ay isang paaralan na maganda ang turo. At mataas ang passing rate, pero alam mo ba kung gaano kalaki? Ang pressure ng kompetisyon sa likod nito. Sa kakayahan ni Shanshan sa pag-aaral. Kung ipadadala mo siya sa isang kapaligirang hindi niya kayang makasabay. Mabuti ba talaga yon para sa kanya? Hindi galing sa ordinaryong pamilya ang mga transferi dito. Ang anak mo mismo ay mahilig sa material na bagay. Kung ipapasok mo pa siya doon, ano na kaya ang mangyayari sa kanya sa hinaharap? Kaya mo bang isipin? Shanshan, huwag mong pakinggan ang nanay mo. Sinusupil ka lang niya. May koneksyon si Tita Kinyaw. Kapag nakapasok ka na, masasanay ka rin. Tama, nandito naman si Tita Kinyaw. Ano pa ang dapat ikabahala? Kayo mismo ang hindi maayos, huwag ninyong turuan ng mali ang bata. Tama na. Suyu, dapat na ngayon ay masayang pagkain ng pamilya. Kung ikaw mismo ang may problema, huwag mo nang idamay ang lahat. Huwag kang maging parang baril na sa lahat bumabaril. Si Aoyan, hindi ko inakalang magiging ganito ka. Mukhang matagal na tayong nagkahiwalay ng landas. Sige na, kumain na tayo ng maayos. I-celebrate natin kasama si Shanshan. Shanshan, huwag mo nang pakinggan si Mama, kain ka. Anino ba siya nagpapakita ng ganitong ugali? Anak, mananapak siya. Suyu, huwag kang magwala. Ano ba ang balak mo? Ang takot ko, isang basong luma, papel pa ang balot. Ang alak na ito, noong kasal namin ni si Aoyan. Inilabas ito. Hanggang ngayon, itinatago ko. Hintay lang ako sa ika-20 anibersaryo ng kasal namin. Saka ko bubuksan. Pero, hindi na umabot. Huwag mong buksan. Si Aoyan, tagay tayo sa 10 taon nating pagsasama. Ang sarap, tikman mo. Sampung taon, pwedeng magpasarap ng alak. Pero ang pagsasama natin, sira-sira na. Suyu, ano ba ang ibig mong sabihin?
Si Oyan, bukas sa munisipyo, hiwalayan na tayo. Ma, saan ka pupunta? Suyu. Suyu, mauuna na ako at si Shanshan. Sa interview sa paaralan. Yung sa munisipyo. Sa susunod na lang. Si Oyan, bakit hindi mo ako pinakikinggan? Kahit anong sabihin ko, kailangan kong pigilan ang interview na to. Espesyal na paaralan to. Hindi basta-basta makakapasok. Nandoon ang anak kong si Xiao Shanshan. Papasok ako para hanapin siya. Xiao Shanshan. Hindi ba tumasok na siya kasama ng mga magulang niya? Ano? Magandang umaga, Xiao Shanshan. Ngayon, maaari mo bang ipakilala ang pamilya mo sa amin? Huwag kang matakot, Shanshan. Sabihin mo lang ang itinuro ko sa'yo. Kumusta po? Ako po si Xiao Shanshan. Ito po ang tatay ko. At ito naman po ito po ang nanay ko. Hoy, Si Oyan, pakikuha mo nga agad si Shanshan sa telepono. nasa interview kami ni Shanshan. Mamaya na lang. Si Oyan, akala mo baka kapinatay mo ang telepono mo? Wala na akong magagawa. Hello, Board Member P. Ito po si Suyu. Parang quotes ni Board Member P to I. Maligayang pagdating, Board Member P. Kumusta po? Mahilig na mahilig po ang nanay ko sa mga disenyo ninyo. Inaantay na nga po niya ang bago ninyong likha. Sige po. Sa susunod na pagkakataon, personal kong dadalawin si Lola. Matagal na akong hindi nakakabalik dito. Pupunta muna ako sa opisina ng punong guro. Mamaya, diretsuhin mo na sa interview area. Sundan kita. Ang huling bahagi ng interview ay susuriin kung magkatugma ang pananaw ng mga magulang sa edukasyon. Bilang magulang, lubos pagkasundo. Tinanggap si Xiao Shanshan. Salamat po. Salamat po. Halika, Shanshan. Pumunta sa Shanshan. Si Oyan, hindi ako pumapayag. Dito sa eskwelang ito mag-aaral si Shanshan. Suyu, hirap na nga si Shanshan. Para makapasa sa pagsusulit ng eskwela. Tayong mga magulang. Hindi dapat maging hadlang sa pag-unlad ng anak natin. Si Oyan, alam mo namang, hindi ako sang-ayon sa paglipat ni Shanshan dito. Bakit mo pa pinayagan si Shen Qingyao na magpanggap bilang ako? Sa tingin mo ba, wala akong karapatan na magdesisyon para sa kinabukasan niya? Sino ka ba? Bakit ka nagkakagulo dito? Pasensya na. Suyu, binabalaan kita. Tigilan mo ang pag-invento ng kwento kung hindi. Ako ang nanay ng bata. Ikaw ang nanay niya? Eh sino naman siya? Suyu, kung ganyan ka katigas ang ulo. At para lang sa anak mo, huwag mo na akong sisihin. Pero maghihiwalay na rin kami niya sa lalong madaling panahon. Tama, ang tatay ng bata, sa akin na. Sa akin na ang responsibilidad sa bata sa hinaharap. Ginagamit niyo pa ito para makalamang. Suyu, ang pagpasok sa irony ay sariling desisyon ni Shanshan. Payuhan kita, huwag ka na makialam sa bagay na ito, pwede ba? Bata pa siya, hindi pa nakakapag-isip ng maayos. Kayo rin ba? Suyu, huwag kang magmalaki. Ang gusto lang namin ay mag-aral si Shanshan sa isang magandang eskwela. Ngayon, dito ka pa nagkakagulo sa eskwela. Gusto mo bang mapahiya si Xiaoyan? O gusto mo hindi makilala si Shanshan? Sa harap ng kanyang mga kaklase sa kinabukasan. Kung maayos ang proseso ninyo at sumusunod sa patakaran, hindi ko pipigilan ang pagpasok ni Shanshan. Sage, sabihin mo, anong problema sa proseso namin? Ang Aironi ay prestihiyosong internasyonal na eskwela. Ngunit alam ko, ang mga transferee ay dapat may mataas na marka sa lahat ng asignatura para makakuha ng interview. Bilang tunay na ina ng bata, alam na alam ko ang mga marka ng anak ko. Hindi siya pumasa sa hindi bababa sa 3 asignatura. Tama na, hindi mo na kailangan magsalita pa. Sa mga dokumento na mag-aal, malinaw na nakasulat. Ang mga akademikong record ng mag-aal ay na-verify at sumasapat sa pamantayan namin. Kaya dito mismo ang problema nyo. Ikaw, patingin nga. Sino ba ang nagdududa sa amin sa Irony International Prestige School? Nandiyan ka na rin pala, Derma. Siya yon, basta-basta niyang tinanggihan ang pinagmamalaki niya ang perpektong grado ng anak niya. At may daya raw sa mga grado.
Oto yun, Derma. Dinala ko ang anak ko para mag-enroll. Tapos bigla siyang sumulpot dito sa eskwelahan para manggulo. Nakakagulat talaga. Karamihan ng mga magulang nagmamakaawa. Nagpapatunay kung gaano kagaling ang mga anak nila at nagpupumilit na makapasok dito. Ikaw, parang takot na takot kang matanggap ang anak mo. Naisip ko nga, talaga bang nanay ka niya? Ganun ba kalaki ang ayaw mong makapag-aral ang anak mo? Sa isang magandang eskwelahan? Sa tingin ko, bilang isang prestihiyosong paaralan, dapat ay patas at pantay-pantay ang pagtrato. Dapat mahigpit sa pagpili ng estudyante. Kahit sikat kayo ngayon. Kung ganyan ang sistema nyo, babagsak din kayo balang araw. Ano ba yang pinagsasasabi mo? Ako pa ang magrereklamo sa inyo. Nagpa-interview kayo ng bata nang hindi pa sigurado kung sino talaga ang ina niya. Malinaw na may malaking butas sa proseso nyo. Sabi ko na nga, si Suyu, abala sa paghihiwalay. Wala talagang oras para sa bata. Yan, pwede magpatunay ang tatay. Sabi mo, Xiaoyan, totoo ba? Sige, sabihin mo. Siya Oyan, magsabi ka ng totoo. Tama. Ngayon, ako at si Kinyaw ang nag-aalaga sa bata. Si Suyuit wala talagang pakialam sa pangangailangan ng anak niya. Eksakto. Siya Oyan, pinili mo pa rin. Panigan si Shen Qingyaw. Nawala na ang huling pag-asa ko sa'yo. Naririnig mo? Huwag ka nang magpanggap dito. Huwag mong gambalain ang normal na kapaligiran at kaayusan ng paalan. Umalis ka na ngayon din. CJ, kung ganoon, isasumbong ko ang nangyari ngayon kay tagapangulo ng Lupon na Pei. Si tagapangulo ng Lupon na Pei. Tingnan mo ang sarili mo, isang ordinaryong may bahay lang. Sino ka ba para magmalaki? At tungkol sa board member pay, hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi basta-basta makakausap ang board member pay. Sasabihin ko sa'yo, mula nang dumating ako sa paaralang ito, hindi ko pa nakikita si board member pay. Suyu, huwag kang magpanggap na may koneksyon. Kahit ako na maraming kakilala, hindi kilala si board member P, ikaw pa kaya. Isang may bahay na nakatago sa bahay ng 10 taon, kilala mo siya. Kung gusto mong humarap kay board member pay, Sage, subukan mo. Sa katayuan mo. Malamang hindi mo alam kung saan. Nakatira si board member pay. Sa kasamaang palad, nandito ngayon si board member P sa paaralan. Paano mo malalaman kung nandito siya o wala? Dahil ako ang nagpatawag sa kanya. Ano? Impossible. Wala akong natanggap na abiso na darating si board member pay ngayon. Suyu, huwag kang magsinungaling. Pinaghirapan mong pigilan ang pagpasok ni Shanshan. Naisip mo ba ang nararamdaman ni Shanshan? Nanay, bakit mo ginagawa ito? Shanshan, para sa ikabubuti mo ito. Huwag na, hindi ko pa nakilala. Isang inang kasing sama ng ugali mo. Hindi ko hahayaang sirain ninyo ang kinabukasan ng bata. Tatawagan ko na si board member Pei ngayon din. Director Ma, talaga bang kilala niya si board member pay? Mukhang totoo ang dating niya, pero hindi dapat mangyari yon. Hahaha. Sino ba to? Mga bantay lang pala. Ano pang hinihintay nyo? Yung babaeng to ang gulo dito. Kunin nyo na yang babae na yan. Bilisan nyo. Sino ang kukunin? Ikaw naman, sino ka? Saan ka galing? Nababaliw ka na ba? Si Chairman Pei 2. Chairman Pei, mga tao, hulihin nyo ang dalawang to. Bakit? Bakit kami huhulihin? Nga, kayong dalawa. Sa pilitang paggamit ng tungkulin para sa pansariling interes. Lilinawin ko ito. Hintayin nyo na lang. Ang parusa ng batas. Dalhin na sila. Chairman Pei, kahabagan. Kahabagan, sigurado ka bang ayaw mong ipasok ang bata? Sigurado ako. Sage. Ipapatigil ko na. Ang pag-enroll ni Xiao Shanshan. 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 Hindi ka ba magsisisi sa ginagawa mo? Gusto kong matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At buuin ang sarili niyang kinabukasan. Naiintindihan ko ang punto mo. Pero mukhang hindi ito naiintindihan ng karamihan. Kung ganito na lang, umuwi ka muna at pag-isipang mabuti. Kung gusto mo pa ring ipasok siya dito, hanapin mo ako. Tutulungan kita sa problema mo. CJ, salamat, Chairman Pei. Gusto ko lang naman magsuot ng uniforme ng Aironi. Magdala ng bag ng Aironi. Pero ayaw mo akong payagan. Pumunta sa lugar na pangarap kong puntahan. Galit na galit ako sa'yo. Wala kang pagmamahal sa akin. Galit na galit talaga ako sa'yo. Gusto mo talagang pumunta? Gusto ko. Suyu, tingnan mo ang bata, ganyan na siya. Wala ka bang puso? Hindi ka ba naawa?
Hoy, Presidenteng P. Naisip ko na ang tungkol sa dati kong sinabi. Kaya, ang kay Shanshan ikaw na ang bahala. Suyu, hindi sinasadya ang nangyari ngayon. Pasensya na. Hindi ko alam kung kailan nagsimula sa tuwing may problema. Laging magkasalungat ang ating panig. Sinisiraan ang isa't isa. Nagkakagalit. Si Aoyan. Sa totoo lang, may konting pag-asa pa ako sa'yo noon. Umaasa akong mananatili ka sa tabi ko. Pero ikaw, paulit-ulit kang lumalapit kay Shen Qingyao. Lumalayo ka sa akin. Sa pagkakataong ito, dapat ko na talagang bitawan. Suyu, Bukas sa civil registry, maghihintay ako hanggang dumating ka. Suyu, pakinggan mo muna ako. Xiaoyan. Xiaoyan, hintayin mo ako. Suyu, nasaan ka? Xiaoyan, hintayin mo ako. Xiaoyan. Ang tagal na. Suyu, nasaan ka? Unang beses kitang makita na ganito ka desperadong hinanap ako. Ngunit ngayon, nang desidido na akong maghiwalay. Suyu, nasaan ka? Hintayin mo ako, Xiaoyan. Hintayin mo ako, Xiaoyan. Noon, pinangarap kong maging magkasama tayo hanggang sa huling hininga. Sayang. Hindi na maibabalik pa. Suyu, Xiaoyan, hintayin mo ako. Malamig sa gabi, magsuot ka na makakapal. Huwag kang magkasakit. Suyu, nagkamali ako. Gusto na nga niyang makipaghiwalay sa'yo. Bakit mo pa kailangang hanapin siya? Qingyao, ayaw kong makipaghiwalay kay Suyu, tulungan mo ako. Xiaoyan, maniwala ka sa akin kung tayo ang magkasama. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Qingyao, mali ang akala mo. Sa totoo lang, sa pagitan namin. Xiaoyan. Ano ba ang sinasabi mo? Xiaoyan, anong nangyari sa'yo? Halika, alalayan kita. Alam mo ba, Suyu, gabi, habol na habol si Xiaoyan. Parang tangang langaw, buong gabi kang hinanap. Anong panahon na, wala man lang siyang jacket. Hanggang ngayon, lagnat pa rin siya. Si Aoyan, ikaw naman ang sumira sa ating mga pangako noon. Ngayong gusto mo nang maghiwalay, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Suyu, pwede bang huwag na tayong maghiwalay? Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, pwede kang umuwi at magpahinga. Pwede nating ipagpaliban ang pag-aasikaso nito. Suyu, ang lamig mo talaga. Ganyan-ganyan na siya para sa'yo. Wala ka man lang awa sa kanya. Ngayon na lang. Ang diborsyong ito ang sumasaklaw sa 10 taon nating pagsasama. Si Aoyan, kung magkikita pa tayo, Suyu, may isang bagay na pwede bang ipangako mo sa akin? kung kaya ko, gagawin ko ang lahat. Sa ilang araw, kaarawan na ni Shanshan. Sa taong ito, gusto kong tayo lang ang dalawa. Ang magbigay ng masayang kaarawan kay Shanshan. Pwede ba? Sige, pupunta ako. Magpahinga ka muna ng maayos. Malaki na si Shanshan, kaya kung kanino siya sasama. Hayaan na lang natin siya ang magpasya. Ayos lang, Xiaoyan. Kung pipiliin ni Shanshan na sumama sa'yo, tutulungan kita.
Tada! Happy birthday, mahal! Mahal, may dumi ka sa mukha ah. Parang panaginip lang ang 10 taon. Ngayon, oras na para magising. Hiwi, pwede mo ba akong sunduin? Bakit ka bumalik? Ang kapal pa ng mukha mong umuwi. Kukuha lang ako ng gamit. Wala kang gamit dito. Lumabas ka. Ma. Hayaan mo na siyang pumasok. Hiwalay na kayo. Bakit ka pa rin nagtatanggol sa kanya? Hash eh. Suyu hash eh. Ang mga gamit mo, naayos ko na. Nasa kwarto lahat. Hash eh. Salamat. Hashki. Tingnan mo ang mukha niyang walang utang na loob. Noon pa man, hash eh. Wala siyang kahit ano, pero pinilit mo pa ring pakasalan siya. Inay hash eh. 10 taon, pinakain natin, pinatira, inalagaan, tapos ganito. Hash eh. Bigla-biglang hiwalay na lang, tapos alis na lang parang walang nangyari. Hash eh. Sige na, tigil muna. Umupo ka. Hash eh. Sa hirap man o ginhawa hashi. Sa sakit man o kalusugan, Hashni. Ano ba yan? Hashi. Hashi. Hanggang sa kamatayan. Hash you. Suyu. Hash eh. May iba ka pang sasabihin? Hashki. Ano ba? Hash eh. Anong plano mo mula ngayon? Hash eh. Isang hakbang lang muna. Umalis muna ako dito. Hashki. Hindi mo naman kailangang magmadaling umalis. Hash eh. Wala ka namang ibang matitirhan baka hash eh. Pag-isipan mo muna ng mabuti bago ka umalis. Hash eh. Hiwalay na tayo. Hashki. Mas mabuti nang umalis na ako agad. Hashki. Suyu. Hash eh. Paano ba tayo nakarating sa ganitong sitwasyon? Hash eh. Aalis na ako. Hashki. Sakay ka na. Hash eh. Naku, Suyu, isang baba, hash B. 10 taon ang tinagal. Ganoon lang ang mga daladalang gamit. Hash B. Nag-aalinlangan pa ako kung babae ka nga ba. Hash B. Nga. 10 taon, ganoon lang ang naipon. Hashki. Wala na ang panahon, pero nandito pa rin ang mga kaibigan. Anong kulang mo? Hash B. Sabihin mo sa akin, kumpleto ang gamit ko sa bahay. Hash B. Wiwi, salamat talaga. Ang laki Hashki. Natulong mo sa akin, Hashki. Ay naku, huwag kang ganyan. Di ba tayo magkaibigan? Anong problema? Hash B. Sabihin mo lang sa akin ang kailangan mo. Nandito ako para sa'yo. Hash B. Alis na tayo. Hash B. Woo, ang ganda-ganda naman dito. Hindi ko inaasahan na ang birthday party ng isang bata ay magiging ganito kagandeng okasyon.
Shanshan, ano ba? Naiinggit ako sa'yo. Ang parents mo, nagpa-party pa para sa'yo dito sa Heidenberg. First time ko lang dito, Nga, Shanshan, ang ganda ng birthday party mo. Shanshan, Papa, dumating ka na. Hello po, Tito. hello. Papa, bakit dito sa Heidenberg ang party ko? Shanshan, ang birthday party mo ngayon ay inihanda ng mabuti ni Tita Kinyaw para sa'yo. Talaga? Si Mama? Pupunta ba si Mama? Si Mama baka ngayon. Happy birthday, Shanshan. Tita Kinyaw, dumating ka na. Ito ang regalo ko para sa'yo. Buksan mo, tingnan mo. Gusto mo ba? Ano to? Sas ng Porsche. Porsche. Sas nga ng quotes ng Porsche. May binili sa akin si Papa dati na model car ng Porsche. Sabi niya, mamahalin daw yon, milyon-milyon ang halaga. Kinyaw, napakamahal naman ito. Bata pa si Shanshan, hindi pwedeng tanggapin. Ang ganitong klase ng regalo. Ano ba yan? Papasok na si Shanshan sa Aironi International Noble School. Dapat lang na maganda ang sasakyang maghahatid sa kanya para hindi siya pagtawanan. At saka, kahit para sa bata ang kotse, ikaw naman ang magmamaneho. Mas magiging madali ang buhay niyong dalawa. Noong bata pa tayo, ayaw gumastos para sa sarili, pero para sa anak, huwag magtipid. Salamat po, Tita Kinyaw. Walang anuman. Halos magkakapamilya na tayo. Pag nag-college ka na, bibigyan pa kita ni tita. Ang mas magandang modelo. Papasok na si Shanshan sa Aironi Noble School. Yan ang pangarap ng napakaraming estudyante at magulang. Sabi nila, ang tuition fee lang ay daan-daang libo kada taon. Ngayon, may mamahalin na siyang kotse. Talagang panalo na siya sa simula pa lang. Nakakaselos talaga. Shanshan, sino ba yang tita na yan? Ang mamahal ng regalong binigay sa'yo. Siya ang Shanshan, Mama. Mama, nandito ka na pala. Shanshan, sino naman ito? Mukhang maganda ang aura, kaso ang suot. Medyo jologs naman. Nga, tingnan mo yung bitbit niya, mukhang. Galing sa Change. Shanshan, happy birthday. Salamat. Anak mo, yan lang ang regalo. Mukhang mayaman naman si Boss Sua. Bakit kuripot sa sariling anak? Shanshan, hindi ka ba masaya? Sa regalo ni Mama, Hay hindi naman. buksan mo nga. Buksan mo, tingnan namin kung anong heirloom ang binigay ng nanay mo. Shanshan, buksan mo na nga. Nagbigay na nga ng magandang kotse yung tita mo. Nanay mo pa, siguradong maganda rin yan. Nga Shanshan, buksan mo na. Gusto naming makita. Buksan mo na, pakita mo sa amin. Shanshan, espesyal ang birthday party na ito. Gusto ni Mama na matutunan mong maging responsableng tao. Itong regalo ko. Paalala sa'yo na sa mga susunod na araw. Gumawa ka ng tamang desisyon. Gawin mo ang dapat mong gawin. Birthday ni Shanshan, yan lang ang regalo. Baka naman mamahaling painting yan. Saan siya kukuha ng mamahaling painting? Yan, baka nakapulot lang sa bangketa. Ano, nahihiya ka ba sa regalo ni Mama? Hay hindi po. Ito ang paalala ni Mama sa'yo. Ano to? Mukhang nakakatakot. Nga, mukhang nakakagulat yung painting. Birthday ng bata. Paano mo naisipan magbigay ng ganitong bagay? Nay, ito. Suye, nababaliw ka ba? Birthday ng anak mo. Ganito lang ibibigay mo. Ikaw pa naman ang nanay. Suyue, ano ba talaga ang gusto mo? Kung wala kang pera pambili ng regalo, okay lang. Pero bakit ganito? Paano kung matakot si Shanshan? Ano ba alam nyo? Ito ay sining ng surrealismo. Pero ang ganda ng pagkakadrawing, ang totoo. Malakas ang dating. Baka naman, gawa ito ng sikat na pintor? Matalino ang mata nyo. Pero ang painting na ito, Hindi gawa ng kilalang pintor. Sino ang gumawa? ako. Di ba basura lang yan? Magkano ba yan? Babayaan ko. Pulutin mo. Ayoko. Sabi ko, pulutin mo. Ganitong klaseng basura, dapat sa sahig lang at tapakan. Shanshan, nandito ako, Tita Kinyaw, para sa'yo. Ano man ang problema, sabihin mo sa Tita Kinyaw. Ito ay problema naming mag-ina. Bakit ka nakikialam? Ayoko sanang makialam sa problema niyo, pero ngayon, hiwalay na kayo ni Xiaoyan. Kaya ang tungkol kay Shanshan, pakikialaman ko. Anak ko si Shanshan.
Paano ko siya palalakihin? Ako ang masusunod. Shanshan, halika dito. Tanungin kita. Kung ako na lang ang magiging nanay mo, gusto mo ba? Gusto mo ba? Iyaw, iyaw. Bakit mo ko hinihila? Ano ba nang ginagawa mo? Ilang beses ko na ba sinasabi sa'yo? Huwag mong idamay si Shanshan. Sa istorya natin. Shanshan, ginagawa mo to, hindi ka ba nahihiya sa nanay mo na nag-alaga sa'yo? Alaga, sabihin ko sa'yo. Mas mabuti pa ang buhay ni Shanshan sa piling ko kaysa sa'yo. Napakalayo ng pinagkaiba. Shanshan, alam mo ba kung ano? Ang ginagawa mo, mukhang yung paalala ko sa'yo. Wala kang narinig. Ikaw pa ang may gana magsalita. Yang basurang painting mo, anong? Kalakalat na bagay yan? Pinanghahawakan mo pa. Sa tingin ko, ikaw, nakakapit pa rin sa dating kasikatan mo, no? Ang mga painting ni Suyu, maraming gustong kumuha. Ano? Dahil hiwalay ka na kay Xiaoyan at wala na sa posisyon sa Starglow Group, kailangan mo na bang ipagbili ang mga to para mabuhay? Ayos lang. Kung wala kang pera, sabihin mo sa akin. Kahit konting tulo lang ng pera ko, sapat na para sa'yo. Diretso ka talagang nambabato ng pera. Napakalapastangan. Ay, Suyu, pasensya na. Si Kinyaw kasi ang sabi. Dapat maganda ang birthday ni Shanshan. Kaya inimbita ko siya. Ayos ka lang ba? Ano? Yan lang. Akala ko ba? Milyon-milyon ang ilalabas mo. ano? Mukha kang pera, di ka pa kontento. Magkano pa? Meron pa akong pera dito. Huwag na. Di ko kailangan yung pera mo. Kung ganoon, mayaman ka pala. Mayaman. Pero, di mo man lang maibigay ang anak mo. Ang disenteng regalo sa kanyang kaawan? Nanay ka ba talaga? Ang painting na yon, ang matinding pagkakaiba ng madilim na gubat at maliwanag na parola, ay para turuan ang bata na sa paglaki sa harap ng tukso. At pagsubok, dapat manatiling tapat. At gumawa ng tamang desisyon. Kung wala kang pera, sabihin mo na lang. Huwag kang magsalita na. Mga banal-banalan. Wala ka lang talagang kakayahan. Kung magaling ka talaga, ibalik mo ang 5 milyon ko. Ang sek na pinunit mo, 5 milyon yon. Bayaan mo nga. 5 milyon lang pala yan? Ako na ang magbabayad. Hoy, mag-transfer ng 5 milyon mula sa account na iniwan ko. Saich, Miss Su, nasaan ka na ngayon? Nasa lungsod ng ilog na kami ngayon. Kayo, Magkakaisang desisyon ng board na ikaw pa rin ang ilalagay. Bilang pangulo ng buong Starglow Group, magkakabisa ka agad ang appointment. Papunta na kami ngayon para magdaos ng seremonya ng pagtanggap sa'yo. hindi na kailangan ang seremonya. Ipapadala ko sa'yo ang lokasyon. Diretso ka na rito. Sage, Ang galing-galing mo magsinungaling. Yung account mo pa ang sinasabi. Kung magaling ka talaga, di sana nahirapan sina Xiaoyan sa pagsasama sa'yo. Suyu, kaarawan na yun ng anak natin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Dahil sa ganyan mo, paano na lang haharapin ni Shanshan ang mga kaklase niya? Hindi mo ba gusto na bayaran ko ang 5 milyon? Sana, pagdating ng pera, ganyan pa rin ang tono mo. Anong tono? Masaya ako pag may nagbibigay ng pera sa akin. Kung kaya mo talagang maglabas ng pera, saka na lang kita paniwalaan. Sayang, naisipan ko pa namang. Iguhit ang larawan ni Shanshan. Miss Su, na-receive na ang 5 milyon na hinihingi mo. Boss ko, hindi ka ba nasa Europa? Narito ako para sunduin si Miss Su at isama pawi. Ginoong Andeli, Binibining Zeni, bakit kayo nanito rin? Kami, ako si Zenny, ang tagapamahala ng Hilaga at Timog na rehiyon ng Starglow Group. Ako naman si Andeli, tagapamahala ng rehiyon ng Asia Pasipiko. Gusto sana ni Boss Gu na magdaos ng salo-salo para kay Binibini Suyu. Pero hindi namin mahana. Miss Su, akalain mo, nandito pala si Miss Su. Narinig nila ang pagbabalik mo sa Starglow Group, kaya nagmadali silang pumunta sa lungsod ng ilog para salubungin ka. Ang kwento mo, Miss Su, ang naging inspirasyon ko para umabot sa posisyon ko ngayon. Dahil bumalik ka na sa Starglow. Dapat lang na personal akong magpakita ng paggalang. Ayon kay Boss Gu, may problema sa pamilya mo. Sa palagay ko, wala nang mas hihigit pa sa lalaking taga Rosyadguo bilang asawa. Mga maharlikang lalaki mula Rusya, bata't malakas. Kung wala sa mga ito ang gusto mo, handang-handa rin akong maging isa sa mga lalaking naghahabol sa iyo. Miss Su, Huwag kang magbiro ng ganyan, Jimmy Andeli. Ako'y lumisan na sa Starglow Group ng 10 taon. Marami na ang nagbago sa industriya, malayo na ang agwat. Kahit kayong dalawa, halos hindi ko nakilala. Pero sa mga susunod na araw, sana ay matulungan ninyo ako. ay, hindi naman. Kami dapat ang humingi ng tulong. Hindi ba kinansela na ng headquarters ang kanyang appointment? Pagkatapos ng pagpupulong ng board, si Miss Su ay talaga bilang pangulo ng lahat ng rehiyon ng Starglow Group. Paano pwedeng mangyari iyon? Ang pagdating naming tatlo rito, hindi ba sapat na patunay? Wu, Shanshan, ang swerte-swerte mo.
Ang nanay mo, siya pala ang presidente ng buong Starglow Group. Bakit? Bakit itinago sa ating buong pamilya ang nanay mo? Kanina ko lang narinig kay boss ko na kailangan mo ng pondo. Kung kailangan mo pa, bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Handa akong ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Gastos lang ng kunti. Gusto mo nang makuha ang pabor ni Miss Su. Andeli, ang tuso mo talaga. Sa daan papunta rito, sinabi na sa akin ng mga tauhan ko. Nakaarawan ng iyong anak. Espesyal akong naghanda ng regalo. Woo, ang daming in-order. Huwag kang mag-abala. Aawan pala ng iyong anak, maghanda agad ng regalo. Ay, huwag mo nang ipagkait. Isang munting alaala lang, sana'y tanggapin mo, Miss Su. Sige na nga. Ibigay mo na. Ang kotse na binili niya para kay Shanshan. Kung sarili niyang pera ang ginamit niya, para bumili ng regalong kotse para kay Shanshan. Pwede ninyong itago yon. Pero, hindi ako sang-ayon na sa murang edad ni Shanshan ay matuto ng maging materialista. Gayunpaman, hindi ko rin basta-basta. May tatanggi ang karapatan niyang tumanggap ng regalo. Ano ng kalokohan yan? Itong maliit na 1 milyon. Wala yan sa isip ko, di ba, Suyu? Mukhang ginaganti mo lang ako. Hoy! Suyue, kakabalik mo lang. Baka matulungan ka pa ni Kinyaw. Huwag niyo namang pag-awayin. Si Aoyan, hiwalay na tayo. Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Guhwei, Miss Su, aking pagkukulang noon. Si Shen Kinyaw, gumamit ng pondo ng kumpanya. Nagnakaw ng ari-arian, at sa ilalim ng pagiging investor, ay tumanggap ng suhol. Narito ang lahat ng ebidensya. Shen Kinyaw, ano pa ang masasabi mo? Miss Shen, huwag kang mahihimatay. Dadaling ka namin pabalik sa Europa, kung saan mabibigatan ang parusa sa'yo. Boss Gu, isipin mo na lang ang mga taon na nagpakapagod ako para sa kumpanya. Patawarin mo na ako. Masyado akong nagtiwala sa'yo, kaya naging ganito ka. Ngayon, nakabalik na si Miss Su sa Starglow Group, at ang tulad mong salot ay hindi na pwedeng manatili. Suye, alam kong hindi mo ako palalampasin. Pero naisip mo ba, ang kumpanyang ito, hindi lang ikaw ang masabi dito. Ano ang ibig mong sabihin? May nasa taas pa ako. Kung gusto nyo akong dalhin sa Europa, tanungin muna nyo kung papayag ang nasa taas ko. Ang sinasabi mo ba ay tama? Siya nga, dati, kinakabahan ka pa sa kanya. Ngayon, akala mo may sandalan ka na, kaya makikipag-away ka na. Ganon ba? Guhwai, sino ba talaga ang tinutukoy niya? Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na galawin ang tao ko. Ginoong Mading. Miss Su, ang lakas ng loob mo. Ngayon, naglalakas loob kang galawin ang tao ko? Siya si Mading, ang Vice Presidente ng rehiyon ng Europa, na gustong-gustong maging pangulo ng lahat ng rehiyon. Malaki ang impluensya niya sa grupo. Noong nakaraan, dahil sa kanyang pagtutol sa board meeting, ang mga plano mo ay na-delay. Congratulations sa pagbabalik sa Starglow, Miss Su. Magpapakilala muna ako. Ako si Martin, Vice Presidente ng Europa sa Starglow Group. Narinig ko na ang pangalan ni Ginoong Mading. Pero hindi ko inakala na darating pa si Ginoong Mading dito sa lungsod ng Ilog. Kung nandito sila, paano ako makaka-absent bilang Vice Presidente ng Europa? Mula nang pumasok ako sa Starglow, pabalita-balita na ang mga dakilang nagawa ni Miss Su. 8 taon na ako dito. 8 taon ko ring narinig ang mga kwento. Ngayong nakita ko na kayo, Miss Su, totoo nga palang, huwag maghusga sa itsura. Tapos na yon. Sana sa mga susunod na trabaho, magtulungan tayo ni Ginoong Mading para sa ikabubuti ng grupo. Paano kung ayaw ko? Kung ayaw mong sumang-ayon, papalitan ko. Vice Presidente ng Europa. Ha ha ha. Miss Su, ang posisyon sa level ng Vice Presidente ng Europa, ang Board of Directors lang ang may karapatang mag-appoint. Ang kapangyarihan mo ay hanggang sa mga posisyon sa ibaba lang nito. 8 taon na ako sa Starglow. Ano pa bang hindi ko naranasan? Matagal ka nang dapat mawala, dating buto. Pero yung mga nasa board, parang Diyos ang tingin sa'yo. Ngayon, gusto kong makita kung ano ang kayang gawin mo. Patanggalin ang mga tauhan ko. Tama siya, Suyu. Kanina pa ang yabang-yabang mo. Talagang asong umaaligid sa may kapangyarihan. Hoy, Miss Su, huwag namang ganyan ang salita. Magkakasama pa naman tayo sa trabaho. Mukhang pinagtatanggol mo talaga ang mga tauhan ko. Kung hindi ko kayang protektahan sila, paano pa ako mananatili sa kumpanya? Paano ko pa mapapaglingkuran ng mga tapat na tauhan? At saka, sa posisyon niya. Ilan lang ang talagang malinis ang record. Mabuti. Guhwai, tawagan mo ang board. Palitan ang vice-presidente ng Europa. Suyu, sinisiraan mo ba ako? Isipin mong mabuti. Kung hindi pumayag ang board, wala ka ng suporta mula sa akin. Wala akong pakialam.
Sabi ng board, magkakaroon muna sila ng maikling konsultasyon. Ha 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 ha. 8 taon na ako sa Starglow. Mula nang umalis ka, ang buong merkado ng Europa. Ako lang ang nagbuwis ng pawis para dito. Hindi ako naniniwalang. May mas karapat dapat pa sa akin sa posisyong ito. Ang mga nasa board, mga ulyanin na. Hoy! May mensahe galing sa board. Pinatanggal na si Mading. Anong nangyari? Ginoong Mading, ano po ang nangyari? 8 taon ako sa Starglow. 8 taon kong pinaghirapan ito. Ano nangyari na isang salita mo lang? Ako na ang... Hindi mo pa alam, no? Bilang major shareholder, gano'ng kalaki ang hawak kong shares? Kung ibang tao ang nasa pwesto ko ngayon, kailangan pa talaga ng approval ng board para tanggalin ka. Pero ako, isang salita lang sapat na. Gano kaaming shares ng Starglow Group ang hawak mo? 51%. Maging isa sa alang-alang ko. Ang 8 taon mong serbisyo sa kumpanya. Ang mga pagkakamali mo sa trabaho, pinalalampas ko na. Ito na ang huling awa ng kumpanya sa'yo. Ginoong Mading, ayos ka lang po ba? Shen Qingyao, may sasabihin ka pa ba? Wala na. Dalhin na siya. Sandali. Aminado ako, hindi ako kasing galing mo. Pero ang pagmamahal ko kay Xiaoyan, hindi yan papantay sa'yo. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko siya iwanan kailanman. Iniwan ko ang lahat para sa kanya noon. Hindi ako nandito para makinig sa mga yan ngayon. 10 taon kong sinubukan na abutin ang puso niya. Akala ko malapit na ako. Hanggang sa dumating ka. Doon ko lang nalaman, ako lang pala ang nagmamahal ng mag-isa. Suyue, hindi ganoon. Suyue, laging mong sinasabing wala kang wala. Pero may nanay ka, may shanshan ka. Eh ako, dati nag-isa akong pumunta rito para sa'yo. Pinapatawag mo ang anak ko na nanay ang iba? Pasensya na, nagkamali ako. Talaga bang nagkamali ka? Oh, natatakot ka lang mawala ng mayamang nanay? Anong sinasabi mo? Ano nasabi yan sa harap mismo ni Shanshan? Anong klaseng salita yan? Kung wala ako ng identidad na ito, kung wala ako ng katayuan ko ngayon, hindi pa rin ba niya naiisip na siya ang may kasalanan? Si Suyue, siya pa rin ba ang... Tama na. Tapos na ang lahat nung ipagkanulo mo ako. Tapos na tayo. Kung hindi mo ginagawa ang tunay mong pagkatao, hindi sana naging ganito ang lahat. Pagtatago, sa tingin mo ba ang pagkakaisa ng pamilya ay nakabatay sa estado o katayuan? Ang tinutukoy ko ay ang pagiging tapat. Pagiging tapat? Kailan ba naging tapat ang puso mo sa akin? Sige, pagod na ako. Si Shanshan ay anak ko. Ngunit ang ginawa niya ngayon, labis kong ikinalulungkot. Akala mo ba, sa isang tawag lang, magbabago ang lahat? Ang pinili mo ngayon ay hindi ang nanay mo, kundi ang kayamanan. Nanay, mali ako. Akala mo ba, sa isang sorry lang, mababawi ang kasalanan mo ngayon? Lahat ng ginawa mo ngayon ay pagyurak sa dangal ng isang ina. Nanay, Hindi kita patatawarin dahil lang sa biglaan mong pagiging emosyonal. Dapat mong pagbayaran ang lahat ng pinili mo ngayon. Yamang pinili mo si Shen Qingyao. Dapat mong panagutan ang lahat ng kasunod nito. Si Suyue ay bata pa. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Dahil bata pa si Shanshan. Kaya bibigyan ko siya ng pagkakataong magbago. Pero hindi ito sa salita lang, kundi sa gawa. Shanshan, ipangako mo sa nanay mo na hindi ka na pupunta sa eksklusibong paaralang iyon, pwede ba? Simula ngayon, dapat kang mag-aral ng mabuti. Sa hinaharap, gamitin mo ang sarili mong kakayahan para makapasok sa paaralang pinapangarap mo. opo, naintindihan ko na, nanay. Dapat sa sarili kong pagsisikap at pagtitiyaga. Ako kumuha ng mga bagay na gusto ko. Tama. Sa ganito, lahat ng bagay ay tunay na magiging sa iyo. Kung hindi, madali kang maligaw. Tulad ni Tita Wingyao. Tulad ni Tita Qingyao. Trabaho ni Guwai Xiaoyan. Hayaan mo siyang maghanap ng sarili niya, ang kumpanya natin ay nangangailangan ng mga taong tunay na may kakayahan. Sage, Ano? Palagi pala ikaw ang nag-aayos ng trabaho ko. Ilang beses na kitang sinabihan pero ayaw mo maniwala. Hindi kasalanan nito ni Shen Qingyao. Sabi niya tutulungan niya ako sa trabaho, hindi ko dapat siya pinaniwalaan. Kaya ang tiwala mo sa kanya ay laging mas mataas kaysa sa tiwala ng iyong asawa na kasama mo ng 10 taon. Kaya makinig ka sa akin. Tama na. Boss Gu, kailan tayo aalis papuntang Europa? Misu, baka hindi na tayo makapunta sa Europa.
Ano ang ibig mong sabihin? Paano nangyari ito? Totoo ba? Lilipat ang headquarters sa lungsod ng Ilog. Palagay ng Board of Directors. Ang heograpiya at potensyal sa pagunlad ng lungsod ng Ilog ay mas angkop para sa pangmatagalang pagunlad ng grupo. At ito rin ay isang pagbati sa iyong pagbabalik. Ito ay isang magandang balita na hindi inaasahan. Naniniwala ako na sa iyong pamumuno, magkakaroon ng mas magandang pagunlad at oportunidad ang grupo. Ang merkado sa hinaharap, malakas talaga ang momentum sa loob ng bansa. Walang duda dyan. Kung ganun, muling pag-iisipan ko ang aking plano. Gagawin ang lungsod ng Ilog bilang bagong panimula ng grupo. Si Aoyan, tapos na ang ating kasal. Ngunit nananatili akong nanay ni Shanshan. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para turuan siya. Suyu, ibig mong sabihin, pwede tayong magtulungan sa pagpapalaki ng bata. Ako, ipinapangako ko. Hindi ko na hayaang makialam ang ibang tao. Sa pagpapalaki natin sa bata, tayo lang dalawa. Huwag kang magkakamali, ginagawa ko lang ang tungkulin. Na dapat gawin ng isang ina. Wala itong kinalaman sa iba. Shanshan, sa hinaharap, gusto mo bang manirahan kay nanay? O kay tatay? Siyempre pipiliin mo si tatay, Shanshan. Gusto mo bang madalas kang dalawin ni nanay sa hinaharap? Magiging parang dati tayong pamilya. Umili ka kay tatay, manirahan ka kay tatay. Si Aoyan, huwag mong iligaw ang bata. Kahit na si Shanshan ay anak nating dalawa. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Paumanhin, tatay. Gusto kong sumama kay nanay. Kung gayon, umalis na tayo. Si Aoyan, bahala ka sa buhay mo. Nagbago ka na. Siguro nga. Nagbabago talaga ang tao, lalo na kapag naranasan ang pagtataksil. At kasinungalingan. Suyu, alam ko. Nagkamali ako ng malaking pagkakamali. Hindi ba talaga tayo? Pwedeng magsimula muli. Si Aoyan, akala mo ba lahat ay pwedeng ulitin? Dinurog mo ang puso ko. Ngayon, sa simpleng magsimula muli ay magkakadikit-dikit na ulit. Huli na ang lahat. Suyu, mali ako. Sobrang mali ko talaga. Pero hindi ko talaga sinasadya na saktan ka. Naligaw lang ako ng landas. Si Aoyan, nagdadahilan ka lang para sa pagtataksil mo. Hindi ka naligaw. Pinili mo ang ibang daan. Isang daang wala ako. Hindi ka sakit. Tama na. Ayokong makarinig pa ng paliwanag mo. Sapat na ang ginawa mo para ipakita ang totoo. Binigyan mo ng pagkakataon si Shanshan na magbago. Bakit sa akin hindi? Hindi ba't pamilya tayo? Magulang tayo niya. Responsibilidad nating alagaan siya. Pero ikaw, matanda ka na. Kaya mong panagutan ang mga ginawa mo. Suyu, mali ako. Sobrang mali ko talaga. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon, please. Isang huling pagkakataon lang. Isipin mo ang anak natin. At si Shanshan. Patawarin mo na ako. Si Aoyan, naubos na. Lahat ng pagkakataong binigay ko sa'yo. Ngayon, wala na. Wala nang susunod pa. Mali talaga ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nanay, Maligayang bati, Shanshan. Nakapasa ka na sa pinapangarap mong universidad. nanay, naintindihan ko na. Kaligayahan ay galing sa sarili. Ang masasaya na, talagang bilis na masaya. Ang aking anak na si Shanshan, malaki na talaga. Nanay, ito si tatay. Shanshan. Binabati kita, natupad na ang pangarap mo. Salamat, tatay. Ang tagal na natin hindi nagkita. Ang tagal na. Ang bilis ng panahon. Ang taas na ni Shanshan. Kamusta ka naman? Mabuti naman ako, ikaw. Mabuti rin. May oras ka ba mamayang gabi? Huwag na lang. Nanay, bakit umalis si tatay? Hindi mo pa rin ba siya napapatawad? Lumipas na ang napakaraming panahon. Wala na yung usapang pagpapatawad o hindi. Palaging may pagpipilian ang tao sa buhay. At ang bawat hakbang na gagawin niya pagkatapos ay bayad sa pagpipili ang iyon. Maiintindihan mo rin yan. Mamayang gabi, launching ng koleksyon ni nanay. Tara na. Paglaki ko, magiging tulad ako ni nanay. Isang magaling na disenyador. Hindi, mas magiging magaling pa ako sa kanya.